Mahaba ang isang linggo sa digmaan. Anumang bagay ay pwedeng mangyari. Sa Rusya, maaring magbago sa loob ng 7 araw mula muling sumiglang ekonomiya ng langis patungong kaguluhan dahil sa mga pag-ataking malalim sa loob ng teritoryo ng Ukraine. Siyempre, nangyari yon dahil napilitan ng Rusya na tiisin ang 7 araw ng impyerno na umagaw ng lahat sa kanila. Sa isang linggo, nagawa ng Ukraina ang hindi nagawa ng mga parusa ng maraming taon. Ang Rusya, walang nagawa, kundi halukayin ng mga guho. Una, dadalhin namin kayo sa ika-31 ng Marso kung kailan lumabas ang balitang nagsagawa ang Ukraina ng pag-ataking malalim sa loob ng teritoryo laban sa mahalagang daungan ng Rusya sa Baltic Sea, ang Ust-Luga. Ang pag-atake ay laban sa malaking oil complex na nagpoproseso ng 700,000 bariles ng langis na iniluluwas araw-araw. Bukod pa sa iba pang mga iniluluwas na produkto tulad ng butil, pataba at uling, ito ay isang pag-atake laban sa export network sa Baltic Sea na humahawak ng 40% ng benta ng langis ng Rusya. Masamang balita yon para kay Putin. Ang nangyayari noong Marso, 31 ay parang pagdiriwang ng tagumpay. Hindi lang minsan nangyari. Ito ang nagtapos sa linggong sunod-sunod na mga pag-ataking malalim sa loob ng teritoryo sa Ust-Luga at iba pang mahalagang Baltic port ng Russia tulad ng Primorsk. Ang Marso 31 na pag-atake ay kaapat na beses sa loob ng isang linggo na bumagsak ang drone ng Ukraine sa Ust-Luga. Ang patuloy na pressure ay napapakitang target na ngayon ang oil infrastructure na dati ay inakalang ligtas ni Putin. Bawin natin yon. Hindi lang ito basta target, kundi isang bagay na kayang tamaan ng Ukraine kahit kailan nila gustuhin. Ganon din sa Primorsk, na naging biktima ng sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine sa loob ng isang linggong impyerno para sa Russia, na tila walang katapusan. Ayon sa United 24 Media, sinimula ng Ukraine ang kampanya laban sa mga daungan ni Putin sa Baltic Sea noong Marso 23 sa pamamagitan ng ilang magkakahiwalay na pag-atake. Muling naglunsad ang Ukraine ng mga airstrike, tila tugon sa pagsasamantala ng Russia sa kaguluhan sa Iran. Ngunit tila yun lang sanang mangyayari. At kung ganun nga, sapat na sana yon. Ang pag-atake noong Marso 23 ay nagdulot ng maraming pagsabog at sunog sa mga tangke ng gasolina sa Primorsk. Mahalaga sa operasyon ng Pantalan ang kakayahang mag-imbak ng 21,000 tonelada ng krudong langis at 240,000 tonelada ng produktong petrolyo sa pinakamataas na operasyon. Ngunit napagalamang, hindi pala hiwalay ang inakalang pag-atake. Sinundan pa ito ng Ukraine. Araw-araw, tuloy-tuloy ang pagbagsak ng mga drone sa Ust-Luga at Primorsk sa isang kampanyang mas malaki at mas malakas kaysa inaasahan ni Putin. Dapat ligtas ang mga pantalan. Ginagamit ito ng Russia, pero ang mga drone ng Ukraine ay nakakabiyahe ng daan-daang milya at nakakaiwas sa mga air defense o hindi man lang nakakasagupan ng mga ito, kaya nagdudulot ng 7 araw ng dalamhati sa sadistikong leader na nag-utos ng pananakop sa Ukraine. Matapos ang impyernong linggo, kailangan tanggapin ng Russia ang katotohanan. Nasusunog lahat sa Ust-Luga at Primorsk at malinaw na ang mga resulta. 3 tangke ng gasolina sa Ust-Luga ang nasira sa isang pag-atake noong Marso 29. Ang mga tangke ay may kabuuang kapasidad na 70,000 tonelada ng langis na lahat ay nasunog kasama ng kanilang mga nasirang balangkas. Noong Marso 25, inatake ng Ukraine ang parehong Pantalan, nasira ang 5 tangke ng imbakan ng gasolina, katumbas ng isa pang 100 at 50,000 tonelada ng gatong na nasunog at tinamaan ang 3 barko ng Shadow Fleet na nakadaong doon. Sa Primorsk, kahawig ang pinsala, kaya ilang beses napilitang lubusang ihinto ng Russia ang lahat ng pagkakarga ng langis nitong linggo. Habang pinapatay nila ang mga sunog, tinataas ang pinsala at hinaharap ang katotohanan abutin ng mga linggo, kung hindi man buwan, ng pagkukumpuni bago maibalik, kahit malapit man lang sa dati nilang kapasidad ang mga nasirang Pantalan. Alam ng Russia na kahit simulan ng pagkukumpuni, pwedeng muling atakihin ng Ukraine ang mga Pantalan. 7 araw silang hindi napigilan at malamang walang magagawa ang Russia sa mga susunod na atake. Ang paglalayag ng mga tanker ng Shadow Fleet, o dapat nating sabihin ang kawalan nito, ay nagpapakita rin ng mahalagang bagay. 4 lang na tanker ang naload sa Primorsk mula Marso 23 hanggang 31. Ang karaniwang bilang ay 10. Binawasan ng Ukraine ng 60% ang dami ng ikinakarga sa mga tanker. Sa Ust-Luga, mas mataas pa ito dahil 2 lang sa karaniwang 8 ang naload, kaya bumaba ng 80%. At syempre, mas kaunting naload na tanker ay nagre-resulta sa mas kaunting langis na naibebenta.
Mula sa karaniwang bilang na 4.1 milyong bariles na ine-export araw-araw, bumagsak ang benta ng langis ng Russia sa 2.3 milyong bariles na lang. Araw-araw, 1.8 milyong bariles ang hindi na ibebenta habang sinusubukan ng Russia samantalahin ang mataas na presyo ng langis dulot ng Operation Epic Fury. Mas kaunting na ibebentang bariles, mas kaunting kita para sa industriya ng langis ng Rusya. May mga detalye ang ulat ng United 44 Media noong Marso 31. Ayon dito, tumaas ng $11.30 ang karaniwang presyo ng Urals crude ng Russia at umabot sa $73.24 bawat bariles dahil sa digmaan sa Iran. Sa kabila ng pagtaas, ang linggo ng impyernong idinulot ng Ukraine sa Russia sa pamamagitan ng mga pag-atake nito mula sa himpapawid ay nagdulot lang ng $1.44 bilyong na kita para sa Russia noong linggong natatapos Marso 20. Noong nakaraang linggo, kumita ang mga higanting kumpanya ng langis ng Russia ng $2.45 bilyong. Kaya mahigit $1 bilyong na kita sa langis ang hindi mabubuwisan ng Kremlin para sa digmaan. Iyan ang punto. Akala ng Russia ay may pang-ekonomiyang lifeline sila sa digmaan dahil sa sablay na parusa ng kanduran at pagtaas ng presyo ng langis na magbibigay sa kanila ng mas marami pang bilyong na kita sa langis. Nagbago ang sitwasyon nang paulit-ulit tamaan ng drone ng Ukraine ang mga target. Ngayon, ang pagkakataong gustosa ng samantalahin ng Russia ay nasira dahil sa lakas ng mga pag-atake ng Ukraine sa mga pantalan sa Baltic. Sa loob ng 7 araw, nagawa ng Ukraine ang hindi nagawa ng mga parusa sa maraming taon. At inilagay nito ang ekonomiyang Ruso na sandaling nagkaroon ng kaunting pag-asa sa mabilisang landas patungo sa ganap na pagkawasak. Babalikan natin mamaya ang ekonomiya ng Rusya. Una, tutukan muna natin ang kabiguan ng mga parusa na maaring sabihing direktang sinagot ng isang linggong pagpapahina ng Ukraine sa mga export ng enerhiya ng Rusya. Hindi makatarungan sabihing tuluyang nabigo ang parusa ng kanluran sa makinarya ng digmaan ng Rusya. Totoo namang humina ang kakayahan ni Putin sa digmaan ayon sa Economics Observatory. Simula pananakop ni Putin hanggang Agosto 2025 tinatayang, 100 bilyon ang nawalang kita ng Rusya dahil sa parusa ng kanluran. Hindi na ito magagamit pambayad sa sundalo o paggawa ng gamit pandigma sa Ukraine. Magandang resulta yan, hindi may kakaila. Gayunpaman, ang problema ay nasa katotohanang ang $100 bilyong sa mahigit 3 taon ay maliit kumpara sa perang patuloy na kinikita ng Rusya mula sa pagbebenta ng langis at gas. Sa 2024 lamang ayon sa obserbatoryo, nakalikom ang Rusya ng $235 bilyong mula sa pag-export ng langis at gas. Ito ay sa kabila ng mga parusa, 0.5% mas mataas kaysa kita noong 2023 at 3.7% lang ang ibinaba kumpara sa 2021 taon matapos ang COVID-19 pandemic na nagpahina sa bentahan ng langis. Hindi itong resulta na inaasahan ng Ukraine mula sa mga parusa at nagbigay pa ng mas malaking pondo kay Putin para sa kanyang pananakop sa Ukraine. Isama pa ang Shadow Fleet na ginastusan ni Putin ng mahigit $14 bilyon at may malaking papel sa ilegal na pera mula langis at gas na pumapasok sa Russia. Kaya nagkakaproblema ka talaga. Maganda sa papel ang parusa ng kanluran at may epekto rin. Ngunit kulang ito at masasabi ring hindi naabot ng pagpapatupad ng mga parusang iyon ang ipinangakong resulta. Pagkatapos, inilunsad ang Operation Epic Fury at Operation Roaring Lion. Ang operasyong iyon laban sa Iran, bagamat epektibo bilang pagpapakita ng lakas militar ng Amerika, ay nagpalala sa isyu ng mga parusa at nagbigay ng pansagip na tulong sa Rusya, kahit dito kasing lakas ng inaasahan ni Putin. Pero habang nandito tayo, kung ganitong uri ng kaalaman ang gusto mong makita, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show. Binibigyan namin kayo ng ganitong paliwanag bawat linggo. May maraming argumento pabor at laban sa pagpapatuloy ng Operation Epic Fury. Pero ang isang bagay na pinagkakasunduan ng lahat ay nagdulot ito ng kaguluhan sa mga pamilihan ng enerhiya. Ang hakbang ng Iran na harangin ang Strait of Hormuz gamit ang asymmetric na taktika ay direktang nagdulot ng pagtaas ng presyo ng langis. Sa unang ilang linggo ng labanan, nakangiti sina Putin at mga kasamahan habang dumarating ang pera mula sa langis. Ayon sa The Guardian, noong Marso 12, kumita ang Russia ng halos €6 bilyong o $6.73 bilyong sa pagbebenta ng fossil fuel sa unang 2 linggo ng bigmaan sa Iran. Ito ay 14% na mas mataas kaysa Pebrero na tumumba sa dagdag na 600
at 72 milyong euro o 776 na milyong dolyar mula sa bentang langis, gas at karbon. Ang dagdag na pera ay hindi dapat mapunta sa Russia at maaaring buwisan ng Kremlin ang perang iyon para pondohan ang pananakop ni Putin. Noong katapusan ng Marso, ayon sa Business Insider, tumaas ang presyo ng langis ng Russia kaysa sa global price dahil sa supply shock mula sa digmaan sa Iran. Ang langis ng Russia na dati may dolyar, 12 diskwento ngayon ay nabebenta na may dolyar. 4 premium kumpara sa North Sea dated oil na taliwas sa inaasahang epekto ng parusa at price cap. Tungkol naman sa mga parusa, si Putin ay nakinabang pa sa isa pang biyaya mula nang magsimula ang digmaan sa Iran. Sa dulo ng Marso, miluwagan ng US ang ilang parusa nito sa Russia. Hindi ito tuluyang pagtanggal ng parusa at pansamantala lang ito. Ibig sabihin, ilang Russian barko na dating pinatawan ng parusa ng Amerika, kasama ang mga oil container ship na may bandilang Russia, ay binigyan ng lisensya para tapusin ang pagbaba ng langis. Ang palugit ay para lang sa kargamentong ikinarga bago Marso 12 ayon sa RBC Ukraine at balido hanggang Abril 11. Kahit may mga restriksyon, halo-halong damdamin ang tugon sa desisyon ng Amerika. Madaling maunawaan kung bakit nagdesisyon ang US na pansamantalang alisin ang mga parusa dahil nakikita nila ito bilang mabilisang solusyon sa pagtaas ng presyo ng langis dahil sa Operation Epic Fury, kahit hindi ito pang matagalan. Pero ilang leader ng kanluran tulad ni German Chancellor Friedrich Merz at French President Emmanuel Macron ang nagsabing hindi ito kailangan at ayon kay Macron, wala itong anumang katwiran. Ang pansamantalang kaluwagan para sa Russia ay maaari magbunsod ng mas maraming pagtanggal ng parusa, lalo na kung tatagal ang Operation Epic Fury. Kinondena rin ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky at sa pagpupulong kay Macron sa France, sinabi niyang ang pagtanggal ng parusa ay magpapalakas sa Russia. Ang pagluwag ng Estados Unidos ay maaaring magbigay sa Russia ng mga 10 bilyong dolyar para sa digmaan na hindi nakakatulong sa kapayapaan. Ngayon, syempre, lahat ng ginawa ng US na nakakatulong sa Russia ay pansamantala lamang. Ganito rin ang masasabi tungkol sa blockade sa Strait of Hormuz at ang kaguluhan sa presyo ng langis na nakatulong itong likhain. Inanunsyo mismo ni Pangulong Donald Trump noong Abril 1 na tinatapos na ng US ang misyon nila sa Iran. Ngunit tatagal pa ito ng 2-3 linggo. Hintayin natin kung totoo yun. Kapag totoo, tanaw na ang katapusan ng kaguluhang pinakinabangan ng Russia. Para sa Ukraine, kahit maliit na benepisyo para sa Russia ay sobra na. Sa halip na hayaang makalusot si Putin sa paglikom ng mas maraming pera dahil sa hindi maayos na pagpapatupad ng mga nakaraang parusa at lahat ng nangyari sa Operation Epic Fury, pinili ng Ukraine ang pangalawang opsyon. Kung ang tradisyonal na mga parusa ay hindi gaanong nakakatulong gaya ng dapat, isang linggong pag-ataking panghimpapawid ang sasapat. Iyan ang nababalik sa atin sa Ust-Luga, Primorsk, at buong linya ng supply ng langis ng Russia sa Baltic Sea. Dagdag pa rito, may isa pang bagay na hindi pa natin natatalakay. Kaya manatili kayo hanggang sa dulo para malaman kung ano iyon. Ngayon, sa Baltic, naibahagi na namin ang maraming datos tungkol sa epekto ng 7 araw ng impyerno. Tingnan natin ngayon ang mga naabot ng Ukraine sa mas malawak na pananaw. Sabi ng Atlantic Council, ang 2 Baltic port na winasak ng Ukraine sa loob ng 7 araw, bumubuo sa 40% ng kapasidad sa pagluluwas ng Rusya. Malaki ang bilang na yan at ang pag-atake ng Ukraine ay nagdudulot ng matinding pag-aalala sa Rusya at sa labas nito. Ayon kay Boris Arenstein, analyst ng langis at gas, ang mga pangyayari ngayong linggo ang pinakamalaking banta sa pag-export ng langis ng Rusya mula nang simula ni Putin ang pananakop noong 2022. Maaring palaking pang banta na yan. Malinaw na naglatag ng Ukraine ng mga ruta papunta sa mga Baltic port at mahigit 1 linggo nang may pagkakataon ng Rusya para tumugon. Pero hindi pa rin nila ito ginagawa. Patunay din ang mga pag-ataking ito kung kailangan pa ng dagdag na ebidensya na napalakas na ng Ukraine ang kanilang kakayahan sa malalayuang pag-atake hanggang sa kayanan nilang tamaan ang napakaraming target na napakahalaga para sa Rusya. Dapat bigyang pansin ni Putin ang patuloy na pag-atake ng Ukraine sa mga Baltic port ng Rusya dahil maaring mapatigil ang operasyon ng mga ito habang tumatagal ang digmaan, lalo na kung magpapatuloy ang paggamit ng parusang panghimpapawid ng Ukraine. Balikan ang unang tagumpay ng Rusya sa pagbenta ng langis sa unang 2 linggo ng Operasyon Epicong Pot. Ayon sa The Guardian, kumita ang Rusya ng $6.73 bilyong sa unang 2 linggo ng digmaan. Hindi pa tuloy sinara ng Ukraine ang mga Baltic port, pero malapit na.
Kapag nangyari yon, bababa ang 6.73 bilyon sa 4.100 at 58 bilyong dolyar sa loob ng 2 linggo dahil sa pagkawala ng 40% ng export capacity ng Rusya. Isama na rin ang 235 bilyong dolyar na kita ng Rusya sa langis at gas ngayong 2024. Bumababa yan sa 141 bilyon kapag nawala ang 40% ng export capacity ng Rusya. Ipinakita ng mga lumilipad na parusa ng Ukraine na kayang malubang maapektuhan ng ekonomiya ng Rusya sa loob ng 1 linggo. Isipin mo kung ano ang maaring makamit ng Ukraine sa loob ng 1 buwan ng mga pag-atake o 1 taon. Pwedeng gawing mapanganib na zona ang mga Baltic port na iwasan ng mga kapitan ng tanker. Maaring magresulta ito sa pagkawala ng bilyon-bilyong dolyar sa pondo ng digmaan ni Putin. Lalong gumaganda ang sitwasyon para sa Ukraine. Kanina, nabanggit namin na may isa pang bagay na di pa natatalakay dito. Ang isa pang bagay na yon ay ang Siberia. Kung akala ni Putin problema na ang nangyayari sa Russian Baltic Port, mas magagalit siya kapag nalaman niyang ginamit ito ng Ukraine sa kampanya para pahinayin ang ekonomiya ng Russia. May mga detalye ang United 24 Media at itinuturo nito na ang Sluga at Primorsk ay bahagi ng isang Siberian oil supply chain na kinabibilangan ng Druzhba pipeline at 2 refinery, ang Kiroshinevda Orgsintes at Yaroslavl. Pinagsama, ang mga pasilidad na ito ang gumagawa ng 2.6 na milyong bariles sa siyam, na milyong bariles na mismong inaangkin ng Russia na kaya nitong i-produce bawat araw. Halos 1 katlan ng oil exports ng Russia ang napupunta sa 5 site na ito. Ngayon, matinding tinatamaan ng Ust-Luga at Primorsk kaya napipilit ang magsara. Nakasara ang Druzhba pipeline mula Enero, kaya nagkaproblema sa supply ang Hungary, Slovakia, Czech Republic at ilang bansa sa Europa. Tatlo ito sa 5 magkakonektang tuldok. Mapapansin mo rin na kabilang sa linggo ng impyerno para sa Russia mula sa Ukraine ang pag-atake sa Kiroshinevda Yorgsintes Refinery noong kalagitnaan ng linggo. Malakas ang pag-atake, kaya napasara ang refinery. Nabawasan pa ang bariles na mai-export ng Russia. Tungkol naman sa Yaroslavl, malamang ay nahuhulaan mo na kung ano ang sasabihin namin sa iyo. Tinamaan din ito. Noong Marso, 28 nagbalita na nasunog ang refinery dahil sa drone attack ng Ukraine. Nagkakaugnay na ang mga tuldok. Laging nababalita ang Ust-Luga at Primorsk. Pero mas malaking problema para sa Russia ang unti-unting pagpapatumba ng Ukraine sa supply chain ng langis sa Siberia. Unti-unti itong gumuho, planado at kalkulado sa parang di pa natin nakita mula sa Ukraine sa alinmang bahagi ng digmaan. Wala nang paisa-isang pag-atake sa mga pasilidad ng langis ng Russia. Pinahusay muli ng Ukraine ang estratehiya nila. Paulit-ulit na pag-atake sa mga pangunahing bahagi ng buong supply chain na ngayon ang karaniwang taktika sa malalalim na pag-atake. At yan ang malaking problema para kay Putin. Nawawalan siya ng mahahalagang ari-arian na sumusuporta sa ekonomiya ng Russia, na lalong humihina. At kahit pro-Kremlin na eksperto ay nagsasabing halos bumagsak na ito. Ang Central Bank ng Russia, Higher School of Economics at Center for Macroeconomic Analysis and Short-Term Forecasting, ay nagsasabing pumapasok na sa resesyon ng ekonomiya ng Russia mula Nobyembre 2025. Lalong titindi ito mula rito. Naipit na ng Ukraine ang Russia. Ang hamon na yon ay mapanatili ito sa ganong kalagayan. Ang linggong ito na parang impyerno ay dapat maging kombinasyon ng mga suntok na susundan ng malalakas na hampas, uppercuts, at lahat ng kayang ibato ng Ukraine laban sa Russia. Tungkulin ng Ukraine na yon ay panatilihing hindi gumagana ang supply chain ng Siberia. Ibang usapan kapag pansamantalang pagsasara lang na nagpapakita ng epekto ng parusa ng Ukraine. Ngunit kung magtutuloy ang Ukraine, matatapos ang operasyon Epic Fury. Hindi na makakabawi ang infrastruktura ng Rusya at ang bilyong lugi dahil sa pag-atake ng Ukraine ay posibleng umabot pa 10 bilyon. Maaring mapilitan si Putin na tapusin ang pananako. Habang sinusubukang gamutin ng Rusya ang sugat na gustong buksan muli ng Ukraine matapos ang linggo ng impyerno, lalo pang tumitibay ang Ukraine. May mga kasunduang nilalagdaan sa gitnang silangan na makasisiguro sa pangmatagalang pinansyal na seguridad at kakayahang makipagdigma ng Ukraine. Habang nilalaso ng usok ang St. Petersburg, tiyak na nagtataka ang Rusya kung anong nangyari sa kanila. Ang Ukraine ay tumama ng malakas sa isang pantalan sa Ilog Neva ng Rusya, kaya halos hindi na matirhan ng St. Petersburg sa loob lang ng isang gabi. Umabot na ang digmaan sa Rusya at natatakot ang mga tao sa St. Petersburg sa Ukraine. Tama lang ito. Marami pang drone ng Ukraine
at posible ulit silang makarating sa St. Petersburg. Marahil, mas maaga pa kaysa inaasahan. Maaring sinabi ng St. Petersburg na hindi na maulit. Pasensya. Pero hindi matutupad ang hiling nila. May usok sa tubig sa pantalan ng Ust-Luga na nasa Ilog Neva ngayon. Pero ang usok na yon ay umaabot lampas sa hangganan ng pantalan at ng ilog na dinadaluyan nito. Sa pagsikat ng araw sa St. Petersburg, sa halip na unang sinag ng araw ang makita ng mga residente, makapal at nakakasakal na usok ang bumalot sa kalangitan. Ang dating maingay na lungsod ay naging tahimik at nakakakilabot, habang ang mga tao ay sumisilip sa bintana sa itim na ulap na hindi mapasok ng araw. Marami ang nakahula sa nangyari. Muling umatake ang mga long-range drone ng Ukraine. Malamang ng Ust-Luga Port, mahalaga sa pag-export ng langis ng Russia, ang naging target. Hindi nakita ng marami ang apoy na sumunog sa mahalagang pantalan at imbakan ng langis nito. Usok lang ang nakita at marami na nakapansin nito. Sa lungsod ng Narva sa Estonia, na 25 kilometro o mahigit 15 milya ang layo mula sa Ust-Luga, kitang-kita ang usok na nagmumula sa wasak na pantalan. Sa kabutihang palad, hindi umabot sa Narva ang napakalaking usok. Ngunit tanaw ito mula sa malayo na umaakyat ng mataas sa langit bilang patunay hindi lang sa tagumpay ng malayo ang pag-atake ng Ukraine, kundi pati na rin sa kanilang lakas. Kutob na ng Estonia na mangyayari ito. Naglabas ng emergency alert ang Estonian Defense Forces dahil sa hindi matukoy na sasakyang panghimpapawid na pumasok sa himpapawid ng bansa. Nawala ang takot sa posibleng pag-atake ng Russia sa Baltic nang malaman na drone ng Ukraine pala yon. Pagkalabas ng alerto, tinamaan ng drone na yon at iba pa ang kanilang target. Nagliliyab ang Ust-Luga. Ang totoong problema ng Russia, hindi lang isang beses umatake ang Ukraine. Magsimula tayo sa pinakabagong pag-atake. Noong Marso 20, inanunsyo ng Alpha Unit ng SBU ng Ukraine sa Facebook ang kanilang bagong pag-atake sa isa sa pinakamahalagang pantalan ng langis ng Russia. Mayong gabi, matagumpay na ginamit ng Special Operations Center Alpha SBU ang mga pangmalayong drone na walang piloto sa Oil Terminal Port Ust-Luga, Leningrad, Russia, ayon sa post. Binanggit din dito ang malabong ulat ng sunog sa pasilidad ng Ust-Luga at may ilang biktima. Siyempre, sinubukan ng Russia na maliitin ang lahat ng nangyari. Ang gobernador ng rehiyon na namamahala sa Ust-Luga, si Alexander Drozdenko, ay nagulat lamang na mayroong pinsala sa Ust-Luga. Tinukoy niya ang 31 Ukrainian drones na ayon sa kanya ay pinabagsak ng depensang panghimpapawid ng Russia sa Leningrad nung gabi. Pero pagsapit ng alas 7 ng umaga sa lokal na oras, patuloy pa ring sinusubukan ng mga emergency services na apulahin ang mga sunog na dulot ng Ukraine, habang ang mga residente ng St. Petersburg ay inuubo habang kumakain ng kanilang cornflakes dahil sa makapal na usok na bumalot sa kanilang kalangitan. Mas maraming detalye ng pag-atake ng Ukraine ay mula sa Sky News. Iniulat na unang dumating ang mga drone ng Ukraine sa St. Petersburg bandang 2:30 AM at agad nagtungo sa pantalan ng Ust-Luga. Ang mga residenteng gising malapit sa dinaanan ng drone ay umakyat sa bubong at sumilip sa bintana para kunan ng video ang nakita nila. Maya-maya, may mga maliwanag na kislap na lumitaw sa abot tanaw, kasabay ng tunog ng 6 na magkakahiwalay na pagsabog. Nagkaroon ng mga sunog matapos ang unang pagsabog, at ilang residente ang nagsabing parang putok ng artilyerya ang tunog. Hindi bababa sa 10 na, walang pilotong sasakyang panghimpapawid o UAV ang inilunsad ng Ukraine, at kapansin-pansin, maaring hindi ito nagmula sa teritoryo ng Ukraine. Babalikan natin yan mamaya. Dahil sa pag-atake, naparalisa ang pantalan ng Ust-Luga. Pagsapit alas 4 ng umaga, kumalat na sa mahigit 5,000 metro kwadrado o halos 54,000 square feet ang apoy mula sa mga drone ng Ukraine. Nagkalat sa lawak na ilang kilometro sa paligid ang mga debris mula sa mga drone na napabagsak ng air defense ng Rusya. Ang mga tumama sa targets ay nagdulot ng sunog na nagbunga ng makapal at kumakalat na usok na puno ng chemical mula sa mga langis na ina-export ng Rusya mula Ust-Luga. Napilitan ng Rusya na itigil ang operasyon sa Ust-Luga habang nilalabanan ng mga awtoridad ang sunog. At yan ang huling bagay na gustong gawin ni Putin. Ayon sa Reuters, ang pantalan ay humahawak ng 700,000 bariles ng langis kada araw. Noong 2025, nagpadala ito ng 32.9 na milyong metriko tonelada ng mga produktong langis sa mga customer na pumapayag sa Rusya na umiwas sa parusa kapalit ng diskwento. Mahalaga rin ang Ust-Luga sa negosyo ng gas export ng Rusya. Ayon kay Militan, ang pantalan, kasama ang 18 malaking tangke ng imbakan,
at 9 na pantalan para sa oil tanker na hanggang 150,000 tonelad ay malapit sa gas processing plant ng Ust-Luga na pinapatakbo ng Gazprom. Tinamaan din ng Ukraine ang planta. Noong Marso 25, matinding tinamaan ng mga drone at napatigil ang isang pasilidad na kaya magproseso ng 45 bilyong kubikometro ng natural gas kada taon. Hindi lang isang beses umatake ang Ukraine. Takot ang mga tao sa St. Petersburg at Leningrad Oblast dahil palaging tinatamaan ng Ukraine ang Ust-Luga. Ang nakikita natin dito sa ganitong mga uri ng pag-atake ay milyong-milyong dolyar na halaga ng langis at gas na nauwi lang sa usok. Hindi lang namin ibig sabihin ang direktang pagsira, kahit mahalaga na wasakin ang storage facility ng Russia sa mga pantalan at gas processing plant. Hindi may labas ng Russia ang langis mula riyon dahil sira ang pantalan ng Ust-Luga. Ang likidong ginto na yon ay kailangang ilipat sa ibang mga pantalan at ang mga pagkaantala na yon ay nangangahulugan na milyon-milyong dolyar ang nawawala habang hinihintay ng mga mamimili ng Russia ang langis na hindi dumarating. Ganito pinahihina ng sistematiko ang isang buong industriya dahil sa drones ng Ukraine at madaling tamaan ng Ust-Luga. Alam natin ito dahil napatamaan na ng Ukraine ang pantalan dati. Ayon sa Radio Free Europe, Radio Liberty, pangatlo ng ngayong linggo ang pinakabagong pag-atake sa pantalan, habang tinatarget ng Ukraine ang pag-export ng langis ng Russia. Hindi nagkataon lang ang timing nito. Lumaki ang kita ng Russia sa langis at pininong produkto mula nang simulan ang Operation Epic Fury sa Iran. Ang operasyong yon ang nagdulot ng pagharang sa Strait of Hormuz at pagtaas ng presyo ng langis sa mahigit $100 bawat bariles. Sa kabila ng malalaking diskwento ng Russia sa langis itong pinatawan ng sanksyon, malaki pa rin ang kita ng Kremlin dahil nabebenta nila ang langis ng $20 hanggang $30 na mas mataas bawat bariles kumpara sa presyo nito mas maaga ngayong taon. Kailangang tigilan ng Ukraine ang sitwasyon at ang pinakamabisang paraan ay ang paulit-ulit na pag-atake sa isa sa pinakamahalagang daungan ng langis ng Russia. Hindi lang Ust-Luga ang port na tinadget ng Ukraine. Ang oil terminal sa Primorsk sa Baltic Sea ay tinarget din ng mga drone ng Ukraine na nagdulot ng sunog at pagsasara tulad sa Ust-Luga. Nagpapadala ng mensahe si Ukraine kay Putin. Dalawa ang mensahe nila. Una, hindi papayag ang makinab ang Russia sa pagtaas ng presyo ng langis dahil sa digmaan sa Iran. Pangalawa, kaya ng Ukraine tamaan ang mga pasilidad ng langis ng Russia sa mas malayong bahagi ng Russia kaysa akala ni Putin. Ang epekto ng pinakabagong pag-atake ng Ukraine ay napakalaki. Halos walang kapantay kumpara sa iba pang nakita nating ginawa nila laban sa Russia hanggang ngayon. Pero bago tayo magpatuloy at talakayin ito ng mas malalim, isang mabilis na paalala na pinapanood mo ang Palabas Militar. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, na yan na ang tamang panahon para pindutin ang button para wala kang mamiss na video. Sa Ust-Luga, sinira ng Ukraine ang dalawang pangunahing pwesto ng pagkakadaong, mga tangke at transformer substations na mahalaga sa paglo-load ng langis ng Russia sa mga oil tanker. Tungkol naman sa mga oil tanker na yon, 6 sa kanila ang naglo-load nung inatake ng Ukraine ayon sa ulat ng New Sky at lahat sila ay kinailangang lumikas. Ngayon, may 15 barko na nakahinto sa Luk malapit sa daungan. Hindi sila makakapasok mag-load na yon dahil mainit pa ang Ust-Luga port. Kung gusto mo ng natunaw na barko at patay na tripulante, mabilis mo yung makukuha kung pupunta sa Ust-Luga ngayon. Sabi ng Emergency Services sa Russia, 2 manggagawa ang nasugatan sa pag-atake ng Ukraine at 200 ang nailikas mula sa sunog. State of emergency ang Leningrad at matindi ang polusyon sa St. Petersburg na napapahiwatig sa mga Ruso na maaring bumalik at magdulot ng problema sa kanila ang digmaang sinimulan ng kanilang leader kahit hindi sila nasa front lines. Kanina, nabanggit namin na maaring gumamit ang Ukraine ng kakaibang paraan para maisagawa ang pag-ataking ito. Karaniwan nating nakikita na inilulunsad ng Ukraine ang kanilang mga long-range drone mula sa sarili nilang teritoryo. Mahigit 850 kilometro o 530 milya ang layo mula sa hangganan ng Ukraine hanggang sa daungan ng Ust-Luga. Malayong distansyang yon, pero may mga drone ang Ukraine na kaya maglakbay ng ganon kaya't higit na posible ang isang pag-atake mula sa sarili nilang teritoryo. Gayunpaman, kung tama ang ulat ng New Sky, hindi ito ang parang ginamit ng Ukraine para sa pag-atake nito sa Ust-Luga. Ayon sa ulat, ang 10 hanggang 12 long-range drone na ginamit ng Ukraine ay inilunsad mula sa Gulf of Finland, hindi mula sa kanilang teritoryo. Ang pagtataya ay batay sa open source na impormasyon ukol sa mga trajectory ng drone mula flight radar. 24. Ayon sa tracker, dumaan sa mababang altitude ang mga drone ng Ukraine sa na papasok sa Ust-Luga, kaya nakaiwas sila sa air defense ng daungan. Ayon sa Deep State,
Isang open source analyst, naglunsad ang Ukraine ng mga drone mula sa plataporma sa dagat. Nagbubukas ito ng tanong. Nagpadala ba ang Ukraine ng sariling plataporma sa dagat sa Golpo ng Finland para maglunsad ng mga drone? May mga drone boat ang Ukraine na kayang maglunsad ng FPV drone gaya ng Barracuda. Pero hindi kayang magdulot ng ganito kalaking pinsala ang mga FPV drone sa Ust-Luga. Maaring nagpadala rin ng Ukraine ng mga patrol boat sa Baltic Sea para maglunsad ng drone. Ngunit may isa pang posibilidad. Nakipagtulungan ba ang Ukraine sa ibang bansa para sa pag-atake? Sabi ng New Sky, posible ito at kailangan gamitin ng Ukraine ang katubigan ng Finland at Estonia para maging posible ang pag-atakeng inilalarawan nito. Kung ganon, nagbigay ba ng direktang tulong ang Finland o Estonia? Alam ba nila na papasok ang Ukraine ng mga platapormang pandagat sa katubigan nito para magpalipad ng mga drone? Hindi masagot ang mga tanong. Pero, ang pagtaas ng alerto ng puwersang pananggulan ng Estonia nang makita ang di kilalang drone sa kanilang tubig ay nagpapakitang hindi kasali ang Estonia. Ang sinumang ibang bansa na tumulong sa Ukraine ay nanganganib na magdulot ng matinding paglala ng tensyon sa Russia. Kaya ang pinakamalamang na paliwanag, base sa mga impormasyong bukas sa publiko, ay palihim na pinasok ng Ukraine ang kanilang mga drone sa Baltic Sea at inilunsad ang mga ito mula sa sarili nilang mga sea platform. Ano mang mangyari, tiyak magagalit si Putin. Kung may tumulong man sa Ukraine, malamang ito ay galing sa isang bansang miyembro ng NATO, na lalo pang magpapalala sa mga hinanakit ng Russia laban sa organisasyong yon. Kung nagawa ito ng Ukraine mag-isa, ibig sabihin may bangka na silang kayang maglunsad ng long-range drone papuntang Russia. Problema yan para kay Putin. Ibig sabihin, mas marami ng target niyon ang maaring tamaan ng mga drone ng Ukraine at ang Ust-Luga ay halimbawa na nangyayari kapag tumama sa target ang mga drone na yon. Kaya alam natin kung anong tinamaan ng Ukraine at may ilang open source na ulat na nagbibigay ng mga pahiwatig kung paano nagawa ng Ukraine ang lahat ng ito. Pero ano ang epekto ng pag-atake sa Ust-Luga sa Russia? Dalawang bagay ang dapat isaalang-alang. Ang Baltic Oil Network ng Russia at epekto ng ginawa ng Ukraine sa mga tao, lalo na sa St. Petersburg at mga kalapit na lugar. Sa usapin ng langis sa Baltic, nabanggit na hindi lang Ust-Luga ang tinarget ng Ukraine nitong nakaraang linggo. Tinamaan din ang isang oil port sa Primorsk at noong Marso, 26 iniulat na inatake rin ng mga drone ng Ukraine ang Kirishi Petroleum Organic Synthesis Oil Refinery sa timog silangan ng St. Petersburg. Ang refinery na yon ay gumagawa ng mga fuel tulad ng gasolina at diesel na ipinapadala ng Russia sa pamamagitan ng mga Baltic port nito, kapwa para sa supply ng kanilang mga tropa sa Ukraine at para i-export sa ibang mga bansa. Makikita natin na may sabayang kampanya sa buong Baltic region ng Russia na layuning sirain ang oil infrastructure ng reyon. Malaking dahilan kung bakit tina-target ng Ukraine ang mga Baltic port na ito. Ang mga ito ang pangunahing lifeline ng langis ng Russia ngayon. Ang mga pag-atake ng Ukraine sa Novorossiysk at mga strike sa Russian naval assets sa Black Sea ay lubang nagpahirap sa operasyon ng port. Nababahala ang Russia na madagdagan pa ang mga Ukrainian drone na nagpatigil ng oil loading sa port noong unang bahagi ng Marso. Dahil nasira ang pangunahing dauman ng Russia sa Black Sea, lumipat ang Ukraine sa infrastruktura sa Baltic Sea na mas mahalaga pa kay Putin. Ang Ust-Luga at Primorsk ports ang dinadaanan ng malaking bahagi ng iniluluwas na langis ng Russia. Kaya mahalaga ang mga ito sa pag-export ng bansa. Konti lang ang alternatibo ng Russia, lalo na sa supply sa pamilihan ng Europa. Oo, may daungan sa Pasipiko at Arctic. Pero ang mga nasa Arctic ang hindi madaling marating tuwing taglamig. Nagdudulot ito ng problema sa Russia dahil kailangan pang maghatid ng langis ng daan-daan, kung hindi man libo-libong, milyang mas malayo kaysa karaniwan bago may karga. Mahalaga ang mga Baltics, at ganoon na ito simula nang ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. At para bigyan ka ng kaunting konteksto kung bakit, kailangan lang nating sabihin na kasalukuyang kumikita ang Russia ng humigit kumulang $760 milyong kada araw mula sa langis at gas nito, salamat na rin sa bahagi sa pagharang ng Iran sa Strait of Hormuz. Magkuwenta tayo rito. Ang 40% ng 760 milyon ay 304 na milyon. Iyan ang halaga ng langis na di may lalabas ng Russia hanggat di gumagana ng buo ang Ust-Luga at Primorsk dahil sa drone strike ng Ukraine at mga sunog nito. Palawakin mo pa yan ng isang linggo ng pagkukumpuni na malamang kulang pang tantiya at abot sa 2 bilyon at $128 milyong na langis ang hindi may lalabas. Para sa isang buwang, may 30 araw, aabot yan sa $9 bilyon at $120 milyong.
Kung patuloy na atakihin ng Ukraine ang Ust-Luga at Primorsk sa loob ng isang taon, halos $111 bilyong na halaga ng langis ang kailangang humanapan ni Putin ng ibang ruta para maibenta. Dahil sa kapasidad na ibang daungan ng Russia, hindi lahat ng langis ay mailalabas kapag isinara ang mga Baltic na daungan. Hindi madaling ilipat ang milyon-milyong bariles ng langis sa ibang daungan nang walang aberya sa lohistika. Pinipigilan ng Ukraine sa Ust-Luga at ibang Baltic region ng Russia si Putin na makinabang mula sa operasyong may kinalaman sa Iran, hindi sa Russia o Ukraine. Nauna na naming sinabi, hindi aksidente ang timing ng mga atake. Si Boris Arenstein na isang energy analyst ay nagsabi rin ng ganoon na binanggit ng pagiging maingat at laki ng mga pinakahuling pag-atake ng Ukraine sa Baltic region ang naging pinakamatinding banta sa pag-export ng langis at mga produktong langis ng Russia mula nang magsimula ang digmaan. Mahirap itong pabulaanan, pero para sa mga tao ng St. Petersburg, hindi pera ang magiging problema. Hindi ang perang hindi kayang likhain ni Putin para sa kanyang makinarya ng digmaan. Ito ang matinding takot na dudot ng kaalaman na ang mga drone ng Ukraine ay tumatama sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. At ang mga drone na yon ang nagdudulot ng mga ulap ng usok na makikita mula sa mahigit 100 milya ang layo. Ang mga ulap ng usok, sa totoo lang, ang dahilan kung bakit ang antas ng mapanganib na fine particle PM2.5 sa hangin ay 15 beses na mas mataas kaysa sa ligtas na antas. Sa Vasily-Ostrovsky at Podrogradsky districts, pumapasok ang usok sa bentilasyon at bahay. Kaya iniiwasan ng mga residente lumabas dahil sa takot sa lasong hangin. Mas mahalaga sa konteksto ng digmaan sa Ukraine ang takot ng mga tao sa St. Petersburg kaysa epekto sa kalusugan ng ulap ng usok. Matagal nang nararanasan ng mga tao ang sunod-sunod na internet blackout ni Putin at apektado na pati pinakamalalaking lungsod ng Russia. Ayon sa Kyiv Independent, noong Marso 22, ang mga blackout ay dulot ng bagong whitelist system ng Kremlin. Pinapayagan lang ng sistemang yon ang pag-access sa pro-gobyernong website, social media, at opisyal na Kremlin sources. Kaya ang mga tao sa St. Petersburg ay tanging opisyal na mga pinagmumulan lang ang meron sila na hindi magsasabi sa kanila kung anong nangyari sa Ust-Luga kung sakaling makakapasok pa sila sa internet. Habang isang napakalaking ulap ng kamatayan ang bumabalot sa rehiyon, ang kawalan ng access sa impormasyon ay hindi nagbibigay ng kahit anong ginhawa. Kahit ang matinding taga-suporta ni Putin ay matatakot pa rin. Sa huli, iba pa rin ang maloko ka. Ibang usapan ang makalanghap ng makamandag na hangin habang nasusunog ang mga daungan ng langis ng Russia. Tapos isipin pang si Putin ang magpuprotekta sa bansa. Umaasa ang Ukraine sa katotohanan yan. Habang mas maraming takot ang may paparamdam nila sa mga mamamayan ng Russia, mas lalakas ang kagustuhan na matapos na ang tinatawag na espesyal na operasyong militar ni Putin. Ang Ust-Luga ay maaaring tungkol sa langis ng Russia sa Baltic at inasikaso na yon ng pag-atake ng Ukraine. Mas mararamdaman ang epekto sa mga kalsada ng Russia kaysa sa mga refinery at oil terminal. Nasusunog ang langis sa rehiyon ng Baltic, pero hindi. Dahil sa wakas ay kinalabit na ni Putin ang gatilyo at nagsimula ng digmaan laban sa mga estado ng Baltic. Ukraine ang muling umatake. Tinaget ang malagang daungan ng Russia sa Baltic Sea na kailangan ni Putin para sakita mula sa langis. Wasak ng daungan at kailangan tanggapin ni Putin ang pagkawala ng Russia ng isang bagay na di na maibabalik. Noong gabi ng Marso 23, nagpalipad pa ng mas maraming drone ng Ukraine laban sa Russia. Maaring hindi mukhang balita yon kung titingnan mag-isa. Matagal nang may estratehiya ang Ukraine, kaya hindi na dapat ikagulat ang bagong atake. Pero, kakaiba ito. Ang target ng Ukraine noong Marso 23 ay ang Primorsk na nasa Leningrad Oblast at kinalalagyan ng Transneft Oil Terminal, isa sa pinakamahalagang sentro ng pag-export ng langis sa Russian Federation. Hinahayaan ng Primorsk si Putin na magpadala ng iligan na langis gamit ang shadow fleet ng Russia sa mga mamimili sa buong mundo. At nagpakawala lang ang Ukraine ng isang napakalakas na bagay sa pantalan na yon, kaya napilitan silang isara ito na maaring tumagal ng ilang araw, kung hindi man linggo. Pag-uusapan natin ang sandata na malamang ginamit ng Ukraine sa pinakabagong pag-atake na ito sa loob ng ilang minuto. Narito ang mga resulta. Sa pinakabagong pag-atake nito laban sa infrastruktura ng enerhiya at pag-export ng langis ng Russia, tinarget ng Ukraine ang mga tangke ng imbakan ng fuel sa buong daungan na ginagamit para mag-imbak ng mga produktong langis na nakalaan para ipadala ng Russia sa ibang mga bansa. Dalawang kwento ang lumalabas. Ang sinasabi ng Russia na ginawa ng Ukraine at ang ipinapakita ng mga satellite photo mula sa Primorsk port. Hindi naman sinubukan ng Russia na magsinungaling tungkol sa pagkakatama sa kanila kahit papaano. Ayon sa Astra Telegram Channel, iniulat ni Gobernador Alexander Druzhenko ng Leningrad Oblast
na tinamaang na ng mga drone ng Ukraine ang isang tangke ng imbakan ng gasolina sa Primorsk. Ayon kay Drozdenko, isa pa ay nawasak ng air defenses pero nagdulot pa rin ng pinsala. Bumagsak ang isang drone at nasira ang poste ng kuryente malapit sa Yemilovo, distrito ng Vyborg. Inapula ng mga bumbero ang nasusunog na tuyong damo sa Bukharin kung saan bumagsak ang drone. Patuloy ang pagsisikap na pigilan ng pag-atake, sabi ng gobernador. Magaling Drozdenko siguro. Naisagawa mong iwasan ang katawa-tawang palusot tungkol sa mga piraso ng drone na madalas gamitin ng Russia kapag tinatamaan ng mga drone ng Ukraine ang kanilang mga target, kahit na hindi mo tuluyan na iwasan ang palusot. Ang bumagsak na drone ay hindi naman palusot na. Ang mga piraso ng drone ang naging sanhi ng matinding sunog, kaya kahit papaano ay may punto ka roon. Isang tangke lang ng gasolina. G. Drozdenko, mukhang nakalimutan mong may satellite photos na mas maraming ipinapakita tungkol sa nangyari sa Primorsk kaysa sa gusto mong malaman ng buong mundo. Ipinakita ng mga litratong ibinahagi ng Euromaidan Press X na higit sa isang tangke ang winasak ng Ukraine. Hindi bababa sa 4 na sunog dahil sa pag-atake ng Ukraine. At habang patuloy ang sunog sa Primorsk, may posibilidad pang madagdagan ito. Ayon sa satellite images, ang mga tangke ng gasolina sa Primorsk ay magkakapareha ng ayos. Isa sa mga hanay na yon ay ganap na nawasak, na nagpapahiwatig na 2 tangke ang nawala. Sa 2 pang hanay, may tigi-1 tangke ng imbakan na nasusunog. Ang usok ay tinatakpan ng iba pang hanay na posibleng 5 o 6 na tangke ang apektado. Malaking kawalan nito para sa Rusya. At sapat na kalakihan ng pag-atake ng Ukraine upang mapilitang lumikas ang mga tauhan at ipasara ang isang pantalan na napakahalaga sa mga pagsisikap ni Putin na gamitin ang Shadow Fleet para mapanatiling dumadaloy ang bilyon-bilyong dolyar na pera mula sa langis papuntang Moscow. Bago tayo magpatuloy, sinabi namin na kakaiba ang pag-atake sa Primorsk kumpara sa ibang pag-atake ng Ukraine dahil sa ginamit nilang sandata. Makikikita natin ito dahil tinamaan na ng Ukraine ang Primorsk. Noong Setyembre 2025, nag-drone strike sila sa pantalan na tinamaan din noong Marso 23. Nagkaroon ng epekto ang pag-atake. Kasama ito sa 221 drone na pag-atake ng Ukraine sa ilang rehiyon ng Russia na nagpasimula ng sunog sa barkong nakadaong sa Primorsk at pumping station sa oil export center. Gayunpaman, kahit maganda ang mga resulta, hindi pa rin ito may kukumpara sa 4 na malalaking tangke ng imbakan ng fuel na nasunog. Ipinapakita nito na hindi gumamit ang Ukraine ng karaniwang long-range na mga drone sa pinakabagong pag-atake nito sa Primorsk. Gumamit ito ng kakaibang sandata, ang drone-missile hybrid na tinatawag na Flamingo, na nagbibigay sa Ukraine ng mas malakas na kakayahang umatake ng mas malalim sa Russia. Ayon sa Telegraph, ang malalakas na pagsabog noong Marso 23 ay nagpapahiwatig na gumamit ang Ukraine ng missile laban sa Primorsk imbes na drone. Ang Flamingo ang nangunguna. Malinaw kung bakit. Ito ang sagot sa kakulangan ng Ukraine sa deep strike strategy nitong mga taon. May saklaw itong 3,000 kilometro o mga 1,800 at 60 milya at may warhead na may bigat na 1,100 at 50 kilo o mahigit 2,500 at 30 libra na mapaminsalang pampasabog. 10 beses na mas malakas ang firepower ng Flamingo kaysa sa typical na long-range drone. Ang hybrid na drone missile ay gawa sa Ukraine at nagbibigay ito ng alternatibo sa mga Western-made na Storm Shadow at Atacoms na misil na ginamit ng Ukraine noon, na parehong limitado sa kanilang saklaw at sa katotohanang madalas kailangan pang humingi ng pahintulot ng Ukraine mula sa mga gumagawa ng misil bago umatake. Walang ganitong problema ang Flamingo. Ang pasilidad na tinamaan ng Ukraine na nasa 1,000 kilometro o humigit kumulang 621 milya mula sa hangganan ng Ukraine at Russia ay patunay na gumamit ang Ukraine ng sandatang may mahabang abot at malakas na firepower. Nangungunang Flamingo dahil tila nagkulay rosas muna ang Primorsk bago sinunog ang daungan. Ipapaliwanag namin kung bakit napili ng Ukraine ang Primorsk bilang bagong target. Pero bago natin gawin yon, sapat na siguro ang alam mo tungkol sa mga malalayo ang pag-atake ng Ukraine para mahulaan na hindi lang Primorsk ang tinamaan. Noong Marso 23, mas maraming oil infrastructure ng Russia ang nasunog dahil sa drone strike ng Ukraine. Sinabi rin to ng General Staff ng Ukrainian Armed Forces sa isang post sa Telegram, kung saan kinumpirma rin ito ang pag-atake ng Ukraine sa Primorsk. Tinamaan din ang Bashnev-Ufernev-Takim oil refinery at kumpirma dong may sunog sa loob ng kumpanya. Mahalaga ang Bashnev-Ufernev-Takim oil refinery sa supply ng fuel ng Russian Armed Forces ayon sa General Staff. Ang refinery ay nasa Ufa, Republika ng Bashkortostan,
Mga 1,400 kilometro, 870 milya ang layo mula Ukraine. Ginamit din ba ang Flamingo sa pag-ataking ito? Kung oo, walang sinasabi ang General Staff at hindi rin ito ibinunyag kung anong sandata ang ginamit sa Primorsk. Binigyang diin ng General Staff ng UFA Refinery ang nagpoproseso ng 6 hanggang 8 milyong tonelada ng krudong langis kada taon, ginagawang gasolina at pampadulas na ginagamit ng militar ng Russia sa Ukraine. Kung sirain mo ang mga refinery, mawawala rin ang gasolina ng makinarya ng digmaan ng Russia. Gaya ng malalaman mo kung manatili ka, hindi lang yan ang uri ng mahalagang supply na inubos ng Ukraine mula sa Russia sa pinakabagong serye ng mga drone strike. May isa pang atake na pag-uusapan. Iniulat ang Telegraph na nagtagumpay ang Ukraine sa pag-atake sa Ust-Luga Export Hub, isang mahalagang bahagi ng oil infrastructure ng Russia. Sinuspindi rin ang operasyon sa Ust-Luga matapos ang pag-atake na nagdulot ng sunog sa pasilidad nagpuproseso ng 700,000 bariles ng langis kada araw, gaya sa Primorsk Hub. Nagsimula ulit ang eksportasyon sa pantalan sa Baltic Sea ayon sa Reuters noong Marso 23. Sa Primorsk, malaki ang pinsalang inabot ng Russia mula sa Ukraine na naapektuhan hindi lang ang presensya nila sa Baltic Sea, kundi pati ang Shadow Fleet. Iyan ang naging susi sa pagpasok ng maruruming pera sa kaban ng Kremlin mula sa langis, habang pinalalalim ni Putin ang pananakop sa Ukraine sa ika-5 taon. Pinakita lang ng Ukraine na yon ang isa sa pinakamalaking, kahit minamaliit, kahinaan ng makinarya ng digmaan ng Russia. Mas mahalaga kay Putin ang Baltic region kaysa sa inaamin niya, at ipapaliwanag namin kung bakit. Bago tayo magpatuloy, paalala lang na nanonood ka ng Palabas Militar. Marami pang ganito, kaya mag-subscribe ka kung may natutunan ka. Marcha. Narito kung bakit mahalaga ang Primorsk sa presensya ng Rusya sa Dagat Baltic at sa kita ng Kremlin. Ayon sa Euromaidan Press, mahalaga ang Primorsk sa pag-export ng langis ng Rusya sa Dagat Baltic, na humahawak ng 60 milyong tonelada ng krudong langis taon-taon. Ayon sa Independent Petroleum Association of America, ang 1 metriko toneladang banyagang krudo kabilang ang langis ng Rusya ay katumbas ng 6.79 bariles. I-multiply mo yan sa 60 milyon at makakakuha ka ng 419.4 na milyong bariles ng langis na umaalis mula sa Primorsk bawat taon. Mahalaga ang numerong yan sa mga susunod na kalkulasyon. Pero ngayon, sapat ng alam na pahinto ng Ukraine ang operasyon ng isang daungan na nagdadala ng bilyon-bilyong dolyar sa pondo ng digmaan ni Putin ng ilang araw o linggo. Matalino ang hakbang ng Ukraine na tamaan ng imbakan ng langis dahil nasusunog ang langis habang nakasarang Primorsk, kaya mas malaki ang gastos ng Russia. Mahalaga ang Primorsk sa militar ng Russia dahil dito iniimbak, pinoproseso at dinadala ang fuel para sa mga sundalo ni Putin sa Ukraine. Mas mahalaga, ang Primorsk ang sentro ng Shadow Fleet ng mga barkong binuo ni Putin para tulungan ang Russia iwasan ang parusa ng mga kaalyado ng Ukraine laban sa langis ng Russia matapos ang pananakop. Napakalaki ng fleet na yon, ngunit dahil sa pagiging lihim nito, mahirap makakuha ng eksaktong bilang kung gaano ito kalaki at kung anong halaga ng pera ang sangkot sa pagbuo nito at kung magkano ang kinikita nito para sa Russia. Ayon sa Sky News, may hanggang 800 barko sa Shadow Fleet. Karamihan dito ay mga luma ng oil tanker na dapat ay matagal lang inalis sa dagat, ngunit patuloy pa ring pinapalutang kahit sira na at hindi maayos ang pagkaka-maintain, para lang magpatuloy ang Russia sa pagbebenta ng langis nito. Ayon sa Ukrainian Shipping Magazine, no kalagitnaan ng 2025 gumastos ng Russia ng 14 na bilyong dolyar para sa kanilang Shadow Fleet hanggang sa panahong yon. Ngunit malamang na mas mataas pang halaga ngayon ng ilang bilyong dolyar dahil walang palatandaan na tumigil na ang Russia sa pagbili ng mga barko. Tungkol naman sa balik ng investment na yon, iniulat ng Geopolitical Monitor na nagawa ng Russia na kumita ng humigit kumulang 10.4 na bilyong dolyar na karagdagang kita mula sa kanilang Shadow Fleet noong 2024 lamang. Kung pareho ang kita gaya ng mga nakaraang taon ng Shadow Fleet, ilang beses nang nabawi ng Kremlin ang ininvest nila. Iniulat din ng parehong source na ang Shadow Fleet ay bumubuo na ngayon ng humigit kumulang 80% ng crude oil exports ng Russia, pati na rin 70% ng seaborne oil na ibinebenta ng Russia. Mas malaki na ngayon ang Shadow Fleet kaysa opisyal na fleet ng oil tanker ng Russia at isang Primorsk sa mga pangunahing sentro ng operasyong ito. Bawat araw na hindi natutupad ng Shadow Fleet, ang gusto ni Putin ay malaking dagok sa kanya. Ayon kay Rivo Vara, eksperto sa ekonomiya, mahalaga ang Primorsk at Ust-Luga sa Shadow Fleet ng Russia.
Ayon sa kanya, lampas 60% ng langis ng Russia ay in-export mula sa dalawang pantalan na ito. At ang mga tanker sa Primorsk ay may kapasidad ng mga 120,000 tonelada. Dahil malalaki ang mga tanker na ito, bawat isa ay kayang magdala ng langis na nagkakahalaga ng 50 hanggang 60 milyong dolyar. Kaya bawat araw ng delay sa Baltic region ay nagdudulot ng pagkaantala bago dumating sa Russia ang pera mula sa langis at mabuwisan ng Kremlin. Bawat barko yon, siya nga pala. Posibleng dose-dose ng pagkaantala dahil sa pagsasara ng Primorsk. Magdudulot lang ito ng masamang epekto sa Russia habang sinusubukan ni Putin ang opensiba ngayong tagsibol na nagsimula sa malaking kapalpakan sa Ukraine at nagresulta sa pinakamataas na bilang ng kaswalti ng Russia sa loob ng isang araw ngayong 2026. Mas kaunting pera, kaunting gastos sa opensiba at mas maraming sundalong Ruso ang namamatay. Simple lang ang lohika nito at maaring magdulot ng problema ang pag-atake ng Ukraine sa Primorsk sa iba pang kadudadudang gawain ng Shadow Fleet sa Baltic Sea. Habang dumarami ang barko ng Shadow Fleet sa lugar, tumataas din ang ulat ng sunog at pinsala sa undersea communications at energy infrastructure sa Baltic. Banta ang Shadow Fleet ng Rusya dahil pinananatili nitong dumadaloy ang pera mula langis papuntang Rusya at may direktang epekto sa seguridad ng mga bansang nakapaligid sa Baltic na karamihan ay miyembro ng NATO. Hindi pa rin kasama dito ang maaring masamang epekto sa kalikasan ng paggamit ng Rusya ng luma at sira-sirang tanke sa paghatid ng langis. Isang tanker na may 120,000 toneladang kapasidad lang ang kailangan tumagas para magdulot ng ekologikal na sakuna sa dagat Baltic. Maaring layunin ng Ukraina sa pag-atake sa Primorsk na gawing delikado at mahirap gamitin ang mahalagang daungan ng Rusya sa dagat Baltic. Alam na ngayon ni Putin na kayang tamaan ng Ukraina ang Primorsk. Kaya rin itong tamaan at wasakin ang mga pasilidad ng daungan sa Primorsk gamit ang malalakas na sandata. Kung magpatuloy ang mga atake, isa sa panganib pa bang patuloy na gamitin ng Rusya ang Primorsk bilang sentro ng pag-export nito ng langis? Posible. Ibig sabihin, mas maraming langis ang masusunog. Kung umatras ang Rusya, mawawala ang banta sa seguridad na dulot ng Shadow Fleet sa Baltic Sea na maaring makaapekto sa ambisyon ni Putin. Ang Baltic Sea ay dapat sana'y lugar kung saan may papakita ni Putin ang kanyang kapangyarihan. Pero sa isang balintunang pangyayari, nabunyag lang ito bilang isa sa pinakamalalaking kahinaan ng Russia. Kahit sinusubukan ng Russia na magdulot ng kaguluhan sa Baltic sa hybrid attack sa Estonia, Latvia at Lithuania, laging may luhika sa ganitong kabaliwan. Gusto ng Kremlin ng kontroladong kaguluhan sa rehiyon ng Baltic kung saan maaari nitong ipakita ang kapangyarihang nabanggit natin kanina. Kapag ang Ukraine ay nagpakawala ng malalakas na missiles, drones, o missile-drone hybrids sa isang mahalagang dauman ng Russia sa Baltic Sea, nawawala ang kontrol at nagkakagulo na lang. Hindi matitiis ni Putin yon. May limitasyon ang pagpapakitang lakas ng militar ng Russia sa Baltic Sea bago sagutin ng NATO. Kaya maingat silang sumusunod sa linya. Ganon kung paano nanatiling aktibo ang Shadow Fleet sa mga tubig na ito. Madalas, sinusubukan ng Ukraine na pilitin si Putin gumawa ng mga desisyong ayaw niya, gaya sa digma nila laban sa Russia. Target na ngayon ang mga ari-arian ng Russia sa Baltic Sea na napapakitang umaasa talaga ang Russia sa daang tubig na ito. Iyan ang kahinaan at muli, nauwi ang lahat sa pera. Kumikita ang Russia ng halos $100 bilyong taon-taon mula sa export na dumadaan sa Baltic Sea patungo sa ibang bansa kasama ang fleet nito. Ayon sa ulat ng Ukraine World noong Hunyo 2025 tinatayang 100 tanker kada buwan ang dumaraan sa Baltic Sea kada buwan upang maghatid ng langis ng Russia sa mga mamimili ni Putin. Napakahalaga ng Baltic Sea para sa Russia. Nang kita mula sa mga export na dumadaan ng sa daang tubig na yon ay halos kapantay ng tulong militar na ibinibigay ng mga bansang kanduranin sa Ukraine. Oo, hindi lahat ng perang yun ay napupunta sa Kremlin. Pero binubuwisan ito ng Russia at nagiging bilyon-bilyong dolyar kada taon na maaring ipondo sa digmaan sa Ukraine. Nabanggit namin kanina na gagawa pa kami ng kalkulasyon based sa kapasidad ng Primorsk Oil Terminal. Ipinapakita ng mga numerong ito ang kahalagahan ng port sa ekonomiya ng Russia habang nakikidigma laban sa Ukraine. Simula nang ilunsad ng US ang Operation Epic Fury laban sa Iran, biglang tumaas ang presyo ng langis, madalas lampas $100 bawat bariles. Napakagandang balita niyan para kay Putin. Nakaligtas ang Russia sa pamamagitan ng pagbebenta ng maruming langis nito sa malaking diskwento kumpara sa karaniwang presyo ng krudo. Kaya ang mas mataas na presyo ay nangangahulugan ng mas maraming pera, kahit na may diskwento pa rin ang presyo nito. Ayon sa Euronews, nag-alok ang Russia ng diskwentong mga $25 bawat bariles noong Disyembre
$2,025. Kung pareho pa rin ng diskwento at $100 kada bariles ang presyo ng langis, nasa $75 kada bariles ang presyo ng langis ng Russia. Ayon sa Euromiden Press, ang Primorsk ay napoproseso ng 60 milyong tonelada ng krudong langis kada taon o 419.4 na milyong bariles. Kung ipagpapalagay ang diskwento at ligaan ng bumaba ang presyo ng langis, lalo na kung tatagal pang Operation Epic Fury ng US, nangangahulugan nito na ang Primorsk lang ay magdadala ng mahigit $31.4 na bilyong sa ekonomiya ng Russia ngayong taon. Hindi pwedeng hayaang ganun ang sitwasyon, kaya inatake ng Ukraine ang Primorsk. Hindi mapalitan para kay Putin ang pantalan na ito. Mahalaga sa pagpapakita ng lakas sa Baltic Sea at kita para sa pananakop. Para sa Ukraine, ang pagwasak sa pantalang ito ngayon ay nangangahulugan ng mas kaunting pera para kay Putin sa inaharap. Nagsisisilbi rin itong paalala ng digmaan sa Ukraine ay patuloy pa rin nilalabanan kahit na ang atensyon ng karamihan sa mundo ay napunta na sa ginagawa ng US sa Iran. Habang ang mga drone na malamang ay mga hybrid ng Flamingo missile drone ay tumama sa Primorsk, nananatiling laman ng pandaigdigang usapan ang Ukraine. Pinapanood ni Putin na maagaw sa Russia ang isang bagay na hindi niya kayang palitan. Hindi lang Primorsk ang nawala kay Putin itong mga araw. Mahigit 1,200 kilometro mula Ukraine, may pinoprotektahang bagay ang Russia na hindi mapapalitan. Isa pang pangunahing pinagmumulan ng pondo para sa makinarya ng digmaan ni Putin ay itinago. Akala ng Rusya, ligtas ang ugat na yon. Binuksan lang ito ng Ukraine sa isang mabilis at eksaktong pag-atake na nagbago ng lahat. Sinira ng Ukraine ang mahalagang pasilidad ng langis. Pinanood na lang ni Putin ang pagdurugo ng ugat habang ipinakita ng Ukraine ang bagong realidad ng digmaang siya ang nagsimula. Pumunta tayo sa Republika ng Tatarstan. Matatagpuan sa tagpuan ng mga ilog. Kama at Volga, hindi kailanman inaasahang mapupunta sa radar ng Ukraine ang Tatarstan. Bahagi ito ng Russian Federation at napakalayo nito sa loob ng bansa. Kaya kailangang maglakbay ang mga drone ng Ukraine ng mahigit 1,000 kilometro o mahigit 600 milya para marating ito. Dapat ligtas at panatag ang Republika. Perpektong lugar para ilagay ni Putin ang mahalagang pasilidad ng langis ng Russia dahil imposibleng masunog iyon ng Ukraine. Siguro nahuhulaan mo na kung saan patungo ang usapang ito. Nagkamali ng malaki si Putin at pinatunayan lang ito ng Ukraine sa pamamagitan ng isang matinding pag-atake noong Pebrero 23 na yumanig sa Russia at, gaya ng malalaman mo mamaya, nagdulot ng malalaking problema sa pipeline na inaasahan ng Russia para mapanatili ang maruming pera na nakukuha nila mula sa kanilang langis. Pagsikat ng araw sa Almechevsk, Tatarstan, naranasan ng mga residente ang umagang di malilimutan. Walang mapayapang pagising. Sa halip, tunog ng sirena, busina ng pabrika, at sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang yumanig sa distrito. Hindi dulot ng mga sandatang tumarget sa mga sibilyan ng Almechevsk ang mga nakakatakot na pagsabog na ito. Nagpadala ang Ukraine ng pinakamalalakas nitong sandata na may mahabang abot sa distrito. Ngunit lahat ay nakatuon lang sa isang target na pangmilitar, ang pangunahing istasyon ng pagbubomba ng langis sa Kalyakino na pagmamay-ari ng JSC Transneft Prikamya. Ang mga drone ng Ukraine ay bumiyahe ng mahigit 1,200 kilometro o mga 745 milya para marating ang target na ito. At isa-isa nilang tinamaan ang isang pumping station nagsusupply sa napakalaking Druzhba pipeline na ginagamit ng Russia para kumita mula pa nung nagsimula ang pananakop ni Putin. Ang tinama ng Ukraine ay hindi isang ordinaryong pasilidad ng langis. Gaya ng paliwanag ng Sky News sa ulat nito tungkol sa pag-atake ng Ukraine, ang Pelikino ay isang pangunahing daluyan ng langis ng Russia. Isa itong estratehikong pasilidad ng paghahalo sa sektor ng enerhiya ng Rusya. Dito nagtitipon ng langis mula sa kanlurang Siberia at sa rehiyong Ural-Volga. Hinahalo ang hilaw na materyales upang matugunan ang mga rekisito sa pag-export at ipinapadala sa Druzhba Main Oil Pipeline at sa mga terminal sa dagat sa ilalim ng mataas na presyon. Ibinahagi ng outlet ang tinamaan ng Ukraine noong Pebrero 23. At sinundan pa ito ng posibleng pangunahing dahilan kung bakit pinili ng Ukraine ang particular na pumping station na ito kaysa sa iba. Halos 1/4 ng lahat ng oil export ng Russia ay dumadaan sa particular na istasyong ito. Tatalakayin natin ang pinsalang pinansya ng Ukraine sa Russia sa ilang minuto. Mag-focus muna tayo sa konkretong pinsala matapos ang pinakahuling malayo ang pag-atake ng Ukraine. Ayon sa UKR Inform, ang mga drone na ipinadala ng Ukraine sa Tatarstan ay pinatatakbo ng SBU
at maraming tama ang naitala sa loob ng pag-atake. Ayon sa source ng SBU sa UKR Inform, 6 na pagsabog ang narinig sa mga pumping station at may drone ng Ukraine na tumama mismo sa mga tangke ng langis sa pasilidad. Nagresulta ito sa malaking sunog at ang mga litrato at video nito ay naipadala na sa Telegraph. Tulad ng dati, ang Astra, ang isa sa unang nagbunyag ng lawak ng pinsalang, idinulot ng Ukraine sa lihim na oil artery ng Russia. Nagbahagi ito ng ilang video na malinaw, nakuha mula sa napakalayong lugar mula sa pinangyarihan ng pag-atake ng Ukraine. Kitang-kita ang malalaking apoy sa gabi. Sa mga geolocated na larawan, kinumpirma ng Astra ng Kalukino Pumping Station ang labis na nasira sa drone assault ng Ukraine. Ang unang frame ay kinunan mula sa layo na 3.5 hanggang 4 na kilometro mula sa OPS, habang ang pangalawang video ay kinunan mula sa 5 kilometrong layo. Sabi ng Astra, ipinakita ng mga video nila kung gaano kalaki ang sunog na dulot ng Ukraine. Para makita ang apoy mula sa malayo, siguradong napakalaki nito at maaring ilang araw bago mapatay. Kahit matapos ang sunog, haharapin pa rin ng Russia ang mahirap na pagkukumpuni na maaring magpatigil sa operasyon ng oil pumping station ng ilang linggo, hindi buwan. Dahil sa malaking apoy nakita mula malayo, ginawa ng Russia ang nakasanayan tuwing may matagumpay na atake ang Ukraine. Nagsinungaling ng husto. Ibinahagi ni Militani ang mga pahayag ng mga opisyal ng Russia matapos ang pag-atake na nagsabing, ang mga air defense system na nakaduty ay na-neutralize ang isang UAV sa himpapawid ng Almechivsky District. Nagkaroon ng sunog sa industrial zone dahil sa pagbagsak ng debris. Russia, gagamitin mo na naman ba ang drone debris na dahilan? Ang sunog na kitang-kita mula 5 kilometro o mga 3 milya ang layo ay sanhi ng mga debris na metal at plastic. Nagkataon na naman na ang debris ang tumama na naman sa mismong target na gustong tamaan ng Ukraine. Kung ganito ang depensa sa himpapawid ng Russia, mas makakabuti pa kay Putin na utusan ng pagpapaputok sa mga pasilidad na target ng Ukraine para hindi na magkunwari ang Russia. Hindi naging epektibo ang mga depensa laban sa drone ng Ukraine. Kaya paulit-ulit na tumatama ang sinasabing pinakatumpak na drone debris sa mundo. Ayon kay Militani, nawala ng Russia ng isang pumping station na tumatanggap at naghahalo ng langis mula sa iba't ibang lugar bago dumaan sa Druzhba pipeline. Kapag maayos ang operasyon, ang Kalukino Pumping Station ay naglilingkod sa pangunahing refinery ng Russia at nagdadala ng langis sa ilang bansang patuloy bumibili mula sa Russia, kahit may mga parusa kay Putin at sa bansa. Maari mong sabihin ginawa ng Ukraine ay parang pagtaas ng gitnang daliri sa isa sa bansang tinutustusan ng ilegal na langis ng Russia. Pero pag-uusapan natin ang bansang iyon mamaya. Ayon kay Militani, ang pumping station na tinama ng Ukraine ay kayang tumanggap at magbomba ng 300 at 50,000 tonelada ng langis kada araw. Sabi ng outlet, 4.2 milyong tonelada raw ito kada taon. Pero hindi tugma ang math. Ibig bang sabihin ni Militani na 350,000 tonelada ng langis kada buwan ang tinatanggap ng Kalukino Station? 4.2 milyon taon-taon. O mali lang ang kwenta niya? Ang 350,000 tonelada ng langis araw-araw ay katumbas ng 127, 75 milyong tonelada kada taon, na malapit sa higit 100 milyong tonelada ng langis na binanggit ng Senior Fellow ng Caspian Policy Center na si Dr. Eric Rudenscholz sa isang post sa LinkedIn tungkol sa pag-atake ng Ukraine. Ang bilang na higit 100 milyon ang tila pinakatama. At ito ang magdadala sa atin sa mga dahilan kung bakit isinagawa ng Ukraine ang partikular na pag-ataking ito. Pamunahing dahilan ang paglutas ng Druzhba pipeline problem. Nabanggit natin kanina na ang Kalukino Station ang napoproseso ng halos 30% ng krudong langis na iniluluwas ng Russia sa mga pangunahing ruta tulad ng Druzhba pipeline. Ang langis na yon ay nagbumula sa iba't ibang pinagmulan, kabilang na ang mismong Tatarstan, pati na rin ang kanlurang Siberia, Bashkortostan at Udmurtia. Sa madaling salita, ang pinatumba ng Ukraine ay isang mahalagang bahagi sa loob ng isang napakalaking network na umiiral lamang para patuloy na dumaloy ang pera papasok sa Russia. Bago inilunsad ni Putin ang kanyang pananakop, ang perang iyon ay tumutulong sa mga mamamayang Ruso. Ginagamit na ito ngayon para sa pananakop na sinimula ng lider ng Russia 4 na taon nang nakalipas. Ang Druzhba pipeline ay kaya magdala ng 2 milyong bariles ng langis mula Russia kada araw. Pero hindi tiyak kung palagi itong naabot. Kung ipagpapalagay nating naaabot ang pinakamataas na kapasidad, ibig sabihin nito ay milyon-milyong dolyar na halaga ng langis ang inililipat ng Druzhba pipeline para sa Russia bawat buwan.
Kahit na may price cap na $44.10 na inilagay ng European Union o EU sa krudong langis ng Russia, ang 2 milyong bariles bawat araw ay umaabot sa $88.2 milyong. I-multiply mo yan sa 365 araw at makakakuha ka ng halos $32.2 bilyong. Kahit may malaking diskwento ang Russia sa krudong langis dahil sa parusa ng EU. Hindi lahat ng langis sa Jezber Pipeline ay binebenta sa ibang bansa. Gaya ng nabanggit namin kanina, ang ilan dito ay pinapadala sa mga refinery sa loob ng Russia. Gayunpaman, ang pagwasak ng Ukraine sa isang pumping station na responsable sa pagproseso ng humigit kumulang 30% ng krudong langis na dumadaan sa Druzhba Pipeline ay isang malaking panalo para sa Ukraine. Ibig sabihin nito, nalulugi ang Russia ng milyon-milyong dolyar kung hindi man 10-10 milyon sa bawat araw na hindi pa naayos ang pumping station na tinamaan ng Ukraine. Dahil sa sobrang laki ng sunog, malamang hindi pa alam ng Russia ang lawak ng pinsalang aayusin, kaya matatagalan bago gumana ulit ang Kalikino Station. Ayon kay Newsky, ang aksyon ng Ukraine ay nagdulot ng domino effect sa buong Transneft Logistic Network. Hindi makakarating ang langis sa mga lugar na kailangan itong marating sa Russia dahil nasira ang isang mahalagang pumping station. Ibig sabihin, kailangan munang itabi ang krudong langis, kaya nagkakaroon ng pagkaipon sa hulihang bahagi ng sistema. Hindi na pwedeng magpadala ng krudo sa mga imbakan na puno na ng langis na dapat na ilipat na sa kabilang dulo ng pipeline. Ang mga refinery ng Russia na dapat gumagawa ng gasolina at iba pang produktong gawa sa langis ay kailangang humarap sa mga pagkaantala. Ganon din sa mga bansang patuloy na nag-aangkat ng langis mula Russia sa pamamagitan ng Druzhba Pipeline. At tungkol naman sa pag-export, nabanggit namin kanina na ang particular na pag-ataking ito ay parang pagtaas ng gitnang daliri ng Ukraine sa isang particular na bansa na nabanggit namin mas maaga sa video. Malapit na naming sabihin kung aling bansa yon. Pero bago namin gawin yon, nanonood ka ng The Military Show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ngayon na ang tamang panahon para pindutin ang button na yon. Ngayon, tiyak na magagalit ang Hungary dahil sa Druzhba domino effect na ginawa ng Ukraine. Tama, siguradong magwawala ang Putin apologist na punong ministro ng Hungary na si Viktor Orbán dahil malaki ang binawas ng Ukraine sa daloy ng langis sa Druzhba Pipeline. Galit si Orbán dahil hindi pa inaayos ng Ukraine ang bahagi ng malaking pipeline na dumadaan sa teritoryo nito papuntang Hungary. Dahil sa matinding galit ni Orbán sa umano'y pang-insulto, pinipilit niyang pigilan ng EU ang 70 bilyong euro o 100 at 6 na bilyong dolyar na pautang na para sana sa Ukraine gamit ang mga nakapirming asset ng Russia sa EU. Hindi tumutol ang Hungary sa desisyon. Sabi ni Orbán, hindi maapektuhan ng utang ang mga obligasyong pinansyal, kaya hindi niya ito ni-veto. Ayon sa Politico, noong Pebrero 23, sinabi niyang napilitan siyang muling pag-isipan ang kanyang posisyon dahil sa mga kamakailang pangyayari. Dahil sa mabagal na pagkumpuni ng Ukraine sa Druzhba Pipeline sa teritoryo nito, iginit ni Orbán na hinaharangan ng Ukraine ang pagbili ng Hungary ng langis mula Russia. Narito ang twist. Russia ang unang naging sanhi ng pagkasira ng Druzhba Pipeline sa Ukraine. Tinamaan ng drone attack ng Russia ang pipeline na nagsusupply sa Hungary at Slovakia. Kaya tanong, bakit dapat ayusin ng Ukraine ang sinira ng Russia? Kung inaalala ni Orbán ang langis mula Russia, dapat niyang hilingin kay Putin na ihinto ang pag-atake sa Ukraine. Bukod pa rito, may halos 70 araw na reserba ng langis ang Hungary at Slovakia, kaya di kailangang magmadali ang Ukraine sa pagkumpuni ng pipeline na sinira ng Russia. Sinusubukan pa rin ng Hungary i-veto ang pautang ng EU hanggat di nito nakukuha ang gusto. Kaya parang tahasang pag-insulto kay Orbán ang bagong pag-atake ng Ukraine. Kung magreklamo ang punong ministro ng Hungary sa pinsalang dulot ng Russia, pwedeng palalain ito ng Ukraine sa pagtigil ng langis sa Druzhba Pipeline. Inaprubahan na ng Konseho ng European Union ang 2 batas para sa pautang ng EU sa Ukraine noong Pebrero 24, kaya posibleng hindi seryoso ang banta ni Orbán sa veto gaya ng inaakala. Tinarget din ng Ukraine ang Kalikino pumping station para magdulot ng malaking pinsala sa budget ng Russia. Samahan niyo kami, dahil bago natin talakayin yun, may isa pang epekto ng pag-ataking ito na maaring hindi nabibigyang pansin, ang psikolohikal na aspeto. Isipin niyo ang ginawa ng Ukraine sa pag-atake sa Kalikino. Nagpadala sila ng mga drone na ayon kay Newsky ay posibleng advanced na E-300 Enterprise long-range drones na lumipad ng 700 at 40 milya papasok sa Russia. Ayon sa ulat, ang mga drone ay gumalaw sa mababang altitude sa kagubatan at tabing ilog
At eksaktong tinamaan ang mga target ng layo ng paglihis ay hindi higit sa ilang talampakan. At nagawa ng mga drone ang lahat ng yon. Matapos sa mga biyahe na umabot ng halos 10 oras, na lahat ng oras na yon ay ginugon ng mga drone sa paglipad ng mag-isa nang hindi nasisira ng mga air defense ng Russia. Malaki ang psikolohikal na pinsalang dulot ng ganitong pag-atake. Hindi dapat maging target ang mga lugar gaya ng Tatarstan. Kung tutuusin, inisip ni Putin na walang lugar sa Russia ang malalagay sa panganib ng ilunsad niya ang kanyang pananakop. Pero ang isang malayong rehiyon tulad ng Tatarstan ay dapat sana'y hindi naabot ng Ukraine. Pero hindi ganoon ang nangyayari. Ang mga sirenang tumunog sa sunog sa Kalikino Ay nagpaalala sa mga taga-Tatarstan na dinala ni Putin ng bansa sa digmaan ngayong ay bumabalik at lumalalim pa sa loob ng Russia. Ang pagsasara ng paaralan at pansamantalang pagpapatigil ng operasyon sa paliparan tuwing may drone ng Ukraine ay dagdag pa ring paalala. Nawasak ang tiwala ng mga Ruso kay Putin bilang tagapagtanggol dahil sa mga pag-atake, ayon kay Kirill Budanov, dating hepe ng intelihensya at naipinuno ng opisina ng Pangulo ng Ukraine, na ipinaliwanag niyang mangyayari ito noon pang Setyembre 2024. Ang mga pag-atake ng Ukraine sa loob ng Russia, na noon ay nagsisimula pa lamang, ay nakamit na ang isang mahalagang layunin. Ang paniniwala ng mga mamamayang Ruso na sila ay naninirahan sa isang ligtas na bansa ay nabasag, paliwanag ni Budanov. At idinagdag pa niya na ito ang pangunahing tagumpay ng lahat ng malalalim na pag-atakeng ito. Kahit di pangunahing tagumpay ang psikolehikal na presyon ng malalalim na pag-atake ng Ukraine noong 2026, malakas ito at natakot si Putin. Noong Marso 2025, nang itinutulak ni Putin ang isang bahagyang tigil-putukan sa halip na ang kabuuang tigil-putukan na inialok noon, binigyang diin niya na dapat saklawin ng tigil-putukan na ito ang mga malalayong pag-atake. Takot si Putin sa mga pangmalayong drone ng Ukraine at sa pinsalang pwedeng idulot ng mga ito sa mga mamamayan ng Russia. Sa huli, nanonood si Putin habang naubusan ng pera ang kanyang bansa dahil sa mga pag-atake tulad sa Tatarstan. Dahil dito, napupunta ulit tayo sa pera. Sabi ng New Sky, ang ginawa ng Ukraine ay malaking dagok sa budget ng Russia na kalakhan ay galing sa buwis mula sa kita ng mga kumpanya ng langis at gas na gumagamit ng pipeline gaya ng Druzhba. Ang pagbagsak ng isang pangunahing pumping station ay nangangahulugan ng mas kaunting kita, gaya ng napag-usapan natin kanina. Hindi natin natalakay kung gaano kaperpekto ang timing ng bagong pag-atake ng Ukraine. Tulad ng binanggit ng Oxford Institute for Energy Studies, ang langis at gas ay bumubuo ng humigit kumulang 30 hanggang 50% ng kabuuang kita ng federal na budget ng Russia sa kahit anong taon. Kahit hindi inilagay ng Russia lahat ng itlog sa isang basket, sapat na mataas ang porsyento. Kaya anumang abala sa energy sector nito ay magdudulot ng malaking problema. Ngayon, dahil malaking bahagi ng budget ng Russia ay napupunta sa digmaan sa Ukraine at naapektuhan ng mga Ruso, tinututukan ng Ukraine kung paano lalong pahinain ang budget ng Russia. Bakit? May crisis na sa budget ang Russia at lalo pa itong lalala ngayon. Ayon sa Moscow Times, noong Pebrero, 6 na tala ang Russia ng 22 tuldok, $3 bilyong na kakulangan sa budget noong Enero. At bumaba ng 11 tuldok, 6% ang kita sa 30 tuldok, $7 bilyong kumpara sa nakaraang taon. Ang kita mula sa langis at gas, particular, ay bumagsak ng 50% sa pinakamababang antas sa loob ng 5 taon. Itinampok ang Enero. 2026 bilang buwan na pinakamababa ang kita ng Russia mula sa pinakamahalagang sektor nito sa panahon ng digmaan. Mahalaga ito dahil may budget deficit ang Russia na $49.4 bilyong para sa 2026. Hindi pa nga tayo tapos sa Pebrero at ang kasulukuyang deficit ay halos kalahati na ng halaga niyon. Kung magpapatuloy ang takbo ng mga pangyayari para sa Russia, malalampasan na nilang target na yon bago pa man tayo makarating sa kalagitnaan ng 2026. Lalong nahihirapan ang ekonomiya ng Russia dahil sa estratehiyang paunti-unting pagpapadugo ng Ukraine na paulit-ulit tinatarget ang langis ng Russia. Sa pagdagdag ng mga pag-atake sa mga pumping station, bukod pa sa mga strike sa refinery na nakita nating tumindi noong 2025, ipinapakita ng Ukraine kay Putin na kaya nilang tama ng langis ng Russia kahit saan ito naroroon o kahit saan pa ito itago ng Russia. Nagsimula na ang katapusan ng digmaan ni Putin. Sa pag-atake sa Tatarstan, lalo lang pinagding ng Ukraine ang kampanya nito para pilitin ng Russia na malugi bago makuha ni Putin ang mga teritoryong gusto niya sa Ukraine. At kung pag-uusapan ang tungkol sa mga makasaysayang pag-atake ng Ukraine sa loob mismo ng Russia. Kamakailan nang nating napag-usapan ang isa sa pinakakahangahangang malalayang pag-atake ng Ukraine kung saan may malaking tinamaan sila sa loob ng Russia. Sa isang gabi, nabagsak nilang isang bagay na di na mapapalitan ni Putin
kaya nayanig ang presidente ng Russia. Isang mahalagang planta ang nasusunog. At hindi lang yon ang nangyari. Ginawa ng Ukraine ang lahat ng tama sa isang gabi lang. Ang Redkino, Belgorod, Bryansk at Saratov ay pawang nasusunog. At wala na magagawa si Putin tungkol dito. Magsisimula tayo sa nayon ng Redkino sa Tver, Russia, kung saan may planta na gumagawa ng gasolina para sa mahahalagang misil ng Russia na Kh-55 at Kh-101. Akala ni Putin ligtas ang planta. Ang Tver ay nasa pagitan ng Moscow at St. Petersburg at daan-daang milya ang kailangang lakbayin ng mga drone ng Ukraine para marating ito. At yun nga ang ginawa nila. Ayon sa United 24 Media, sa mga unang oras ng Pebrero, 7 lumipad ang mga drone ng Ukraine patungo sa Redkino. Nilusutan nila ang manipis na depensa sa himpapawid ng Russia at tinamaan ang plantang gumagawa ng bihirang missile fuel na Desilin M. Nasusunog na ang fuel at planta at hindi na matatanggi ng Russia ang nangyayari. Agad na itala ng firm's platform ng NASA ang sunog sa planta matapos ang pag-atake. At may mga residente ring nagvideo ng apoy at makapal na itim na usok mula sa planta. Isang video mula sa United 24 Media sa X ay napapakita ng sunog na kinukunan mula sa malayo. Sa likod ng mga puno, kita ang apoy. Rinig ang ugong ng mga drone at ang desperadong putok ng depensa ng Russia na di mapigilan ng sandata ng Ukraine sa Redkino. Tinamaan ng drone ang target, nagdulot ng malaking pagsabog at nasunog ang planta sa Redkino. Higit pa, ipinapakita sa video na ibinahagi ng Astra Telegram channel ang isa sa mga drone ng Ukraine habang papunta ito sa planta. Sabi ng channel, may mga residente na nakaamoy ng chemical mula sa sirang planta na senyales na may tinamaan ng drone ng Ukraine na mahalaga. Ang Redkino Experimental Plant ay malaking industrial na negosyo sa Russia na dalubhasa sa pagbuo at paggawa ng produktong chemical. Ayon sa website ng kumpanya, ilang dekada nang gumagawa ang planta ng natatanging produktong chemical para sa industriya ng abyasyon at kalawakan. Ang mahahalagang salita ay ilang dekada sa isang gabi. Sinira ng Ukraine ang inaasahan ng Russia ng tagan ng panunungkulan ni Putin. Babalikan natin sa video kung bakit mahalaga ang plantang ito at mga produkto nito. Una, sinabi namin sa inyo na lahat ay nasusunog sa Russia at hindi kami nagsisinungaling. Ang pag-atake sa Redkino ang umagaw ng lahat ng balita, pero isa lang ito sa serye ng mga operasyon na nagawa ng Ukraine. Noong ika-7 ng Pebrero, pumunta sa Bryansk, nag-deploy ang Ukraine ng mga Neptune missile at High Mobility Artillery Rocket Systems o HIMARS para sirain ang mga infrastruktura ng enerhiya sa buong rehiyong ito ng Russia. Dahilan, para malubog sa dilim ang maraming residente ng Bryansk. Ang oblast na katabi ng Sumy at Chernihiv ay matagal lang target ng Ukraine dahil sa lapit nito. Ngayon, nararanasan ng mga residente ng oblast ang sakit na dinanas ng mga mamamayan ng Ukraine dahil sa tuloy-tuloy na pag-atake ng Russia sa energy grid. Iniulat ng gobernador ng rehiyon ng Bryansk, si Alexander Bogomas, ang pag-atake na nagsabing, "Inatake ng sandatahang lakas ng Ukraine ang ating rehiyon gamit ang mga pangmalayang missile na Neptune at mga sistemang HIMARS na maramihang rocket launcher." Dahil sa pag-atake, nawalan ng kuryente ang 7 munisipalidad. Ang mga espesyal na kuponan at mga pang-emergency na kuponan ay nagtatrabaho upang maibalik ang supply ng kuryente. Kung may halaga man ito, hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayagang militar ng Ukraine tungkol sa pag-atake. At binanggit ng Kyiv Independent na hindi nito nakumpirma ang katotohanan ng mga pahayag ni Bogomas noong Pebrero 7. Gayunpaman, mukhang malamang na Ukraine ang may gawa nito. Bihira at kapansin-pansin ang kumpirmasyon ng matagumpay na pag-atake sa Russia dahil madalas nilang itanggi ang mga ito. At marami pang iba. Noong gabi, bago sinunog ng Ukraine ang Redkino at Bryansk, tinarget din ito ang oblast ng Belgorod sa Russia. Ang Belgorod, rehiyon sa hangganan ng Ukraine at Russia, ay tinarget ng matinding pambubumba na nagdulot ng malaking pinsala ayon kay Vyacheslav Gladkov, gobernador ng Belgorod, iniulat ng Reuters. Binomba ng kalaban ng sibilyang lungsod ng Belgorod at alam ng lahat na wala kaming target na militar. Malaki ang pinsala. Ayon kay Gladkov sa isang talumpati sa publiko ng Belgorod, lumabas ako para magmasid. Mapanlin lang ang pahayag na ito. Ipinipilit ni Gladkov na inosente ang Belgorod kahit patuloy na nagpapadala ang Russia ng mga misail na Kha-100 at isa para atakihin ang infrastruktura ng enerhiya ng Ukraine. Target ng militar ng Russia ang mga pasilidad ng enerhiya. Ipinapakita ng Ukraine kay Putin ang tunay na epekto nito sa kanyang mga tao. Itinanggi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang sinabi ni Gladkov tungkol sa pag-atake ng Ukraine sa infrastruktura ng enerhiya ng Russia. Nang tanungin noong ika-8 ng Pebrero
Kung may sapat na kakayahan ang Ukraine na atakihin ang infrastruktura ng enerhiya bago ang mga purong target militar, sinabi ni Zelensky na pareho lang ang mga ito. Hindi namin kailangan pumili kung atakihin ba namin ang mga target militar o ang infrastruktura ng enerhiya. Ibinibenta ni Putin ang enerhiya at langis. Kahit ito ba ay target ng enerhiya o militar? Pareho lang. Nagbebenta siya ng langis. Kinukuha ang pera, ini-invest sa armas, at ginagamit ang mga yon para pumatay ng mga Ukraino, ayon kay Zelensky. Ang mga pahayag ni Gladkov ay nagbibigay ng kaunting konteksto sa posibleng dahilan kung bakit kinumpirma rin ng gobernador ng rehiyon ng Bryansk ang mga pag-atake ng Ukraine sa lugar na ito. Sinusubukan ng Russia na palabasin ang Ukraine bilang isang teroristang bansa dahil sa mga pag-atake nito sa energy grid ng Russia. Sobrang taas ng pagkukunyari. Ayon sa Center for European Policy Analysis, noong Disyembre, nasira o nawasak ng Russia ang lahat ng 15 thermal power plants ng Ukraine. Isang serye ng mga pag-atake ng Russia noong Nobyembre. 25 lang ang nagtanggal ng kuryente sa 40,000 katao sa Kiev, 21,000 sa Dnipro, 20,000 sa Odessa, 13,000 sa Chernihiv, at mahigit 8,000 sa Kharkiv. Maaring hindi alam ng mga gobernador ng Bryansk at Belgorod ang ginagawa ng bansa sa Ukraine, o ginagamit lang nila ang mga atake ng Ukraine sa kanilang oblast para sa propaganda. Kahit ano pa man, hindi na mahalaga. Nasusunog din ang infrastruktura ng enerhiya ng Belgorod at ikukwento namin sa inyo kung gaano ito kalala. Bago tayo magpatuloy, pinapanood mo ang military show. Kung di ka pa subscribed, na yon ang tamang oras. Balik tayo sa Belgorod. Ayon sa ulat noong Pebrero, 7 sa Kiev Independent. Naitala ang mga blackout at pagkawala ng kuryente sa Belgorod dahil sa pag-atake ng Ukraine sa energy infrastructure ng oblast. At hindi ito nag-iisang insidente. Batay sa ulat, pangatlong beses na ngayong linggo na naapektuhan ng malawakang brownout ang Belgorod. Tinamaan ng mga misyon ng Ukraine ang rehiyon noong Pebrero 3 at 6 na tila tinarget ang Luch Thermal Power Plant na nagbibigay ng 10% ng init sa Belgorod. Nakikita natin na gumaganti ang Ukraine sa mga pag-atake habang tuloy pa rin ang missile attack ng Russia sa energy facility ng Ukraine. Iyan ang dahilan kung bakit tinadget ng Ukraine ang Red Kino at babalikan natin kung bakit mahalaga ang pag-atake ngayon sa atin sa lalong madaling panahon. Kung bititigil si Putin sa pag-atake sa energy infrastructure ng Ukraine, ginawang military target ang mga pasilidad na ito. Tumutugon lang ang Ukraine sa parehong paraan at nagre-resulta ito sa pag-iwan sa mga mamamayan ng Belgorod sa dilim at matinding lamig. Gaya ng ginagawa ng Russia sa 10,000 mamamayang Ukrainian. Tinarget din ng Ukraine ang pagtitipon ng mga tropa sa Belgorod ayon sa pahayag ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine noong Pebrero 7. Wala na tayong ibang detalye. Mukhang napatunayan ng mali ang sinabi ni Gladkov na walang target militar sa Belgorod. Nang araw na sinabi niya yon, siguro alam mo na ang sasabihin namin. Hindi pa tapos ang Ukraine. Noong Pebrero 7 din, iniulat ng UKR Inform na tinamaan ng puwersa ng depensa ng Ukraine ang Balashovo Oil Depot na nasa rehiyon ng Saratov sa Russia. Hindi natin alam ang marami pang detalye tungkol sa pag-ataking ito, maliban sa katotohanang nangyari ito. Pero malinaw ang dahilan nito. Takot. Kung mas maraming langis ng Russia ang masisira ng Ukraine, mas kaunti sa langis na yon ang mapuproseso bilang mga produktong panggatong na ginagamit ng mga mananakop na Ruso sa Ukraine. Hindi makakatakbo ang mga armored vehicle at tangke kung walang gasolina, pati na rin ang mga eroplano na nangangailangan ng aviation fuel na mula sa pininong langis. Kahit hindi plano ng Russia ipadalang langis sa depot na ito sa frontline, talo pa rin sila. Ang nasusunog na langis ay hindi na pwedeng ibenta at hindi rin ito magagamit para gawing gasolina para sa mga tao ng Saratov. Nasunog din ang Balashevo Oil Depot at iba pa na naging bahagi ng makasaysayang gabi ng Ukraine. Pero hindi pa rin nagtatapos kasi may mas marami pa. Bukod sa mga pag-atake sa iba't ibang bahagi ng Russia, tinarget din ng Ukraine ang mga mananakop na Ruso sa sarili nitong teritoryo. Sa Zaporizhia, winasak ng pag-atake ng Ukraine ang command post ng drone malapit sa Rivonopelia. Sinira rin ng Ukraine ang isa pang grupo ng tropang Ruso sa Dorosnyanka. Sa Yalta, na bahagi ng rehiyon ng Donetsk, tinamaan ng Ukraine ang isang unit ng pagkukumpuni ng mga Ruso. At sa Donetsk din, sinira ng Ukraine ang isa pang command post ng drone sa Mykolаivka, kasama ang isang multiple launch rocket system na inilagay ng Russia sa Poltavka. Habang mas maraming sundalo, drone, at kagamitan ng nasisira ng Ukraine sa mga rehiyong ito, humihina ang mga pag-atake ng Russia. Mas mahina ang pag-atake, kaya mabagal ang pagkuha ng teritoryo ng Russia kung makakakuha pa sila.
Sinabi namin na makasaysayan ang gabi ng Pebrero 7 para sa Ukraine at totoo ito. Nasusunog ang Russia. Napuksa ang mga mananakop. Napatunayan ng Ukraine sa isang gabi na mahina ang depensa sa impapawid ng Russia sa pamamagitan ng eksaktong pag-atake na nagpapahina sa pagsisikap ni Putin sa digmaan. Iyan ang nagbalik sa atin sa Red Kino at ang pag-atake sa pasilidad sa paggawa ng missile fuel roon. Balikan ang naunang bahagi ng video. Sinabi namin na winasak ng Ukraine ang plantang ilang dekada nang nag-ooperate at gumagawa ng bagay na hindi kayang palitan ni Putin. Ang Desilin M ay isang sangkap ng mataas na enerhiyang fuel na lubang mahalaga sa pagpapatakbo ng mga makina. At sa ilang uri ng cruise missile ng Russia na ginagamit para wasakin ang mga lungsod at infrastruktura ng enerhiya ng Ukraine sa buong digmaan. Itong fuel na nagpapalipad sa mga missile ng Russia ng lampas 2,500 kilometro o 1,550 milya. Dahil dito, nagagawa ng Russia na atakihin ng Ukraine mula sa ligtas na distansya. Bukod pa rito, ang Desilin M ay may kakaibang katangian na hindi ito nagyayelo kahit sa temperatura na mas mababa sa humigit kumulang -50 degrees Celsius o mga -58 degrees Fahrenheit. Ang panggatong na ito ay bagay sa malamig na klima tulad sa Russia at hindi ito mapapalitan doon. Sinunog ng Ukraine ang plantang gumagawa ng panggatong na ito. Tatalakay natin mamaya ang epekto nito sa missiles. Pero mas malaki ang epekto ng pag-atake sa Red Kino plant kaysa sa inaakala. Maliban sa kakaibang panggatong na di makukuha ni Putin, gumagawa rin ng tanta ng estratehikong materyales para sa paggawa ng mga eroplanong Ruso. Kabilang dito ang silicon carbide para sa composite materials at boron nitride na kailangan ng Russia para protektahan ang makina ng kanilang missile laban sa kalawang. Dagdag pa rito, gumagawa rin ng tanta ng mga espesyal na heat-resistant na enamel na ginagamit ng Russia sa kanilang mga rocket. Hindi lang gasolina ang nawala kay Putin, kundi pati isang plantang mahalaga sa bawat aspeto ng estratehiyang panghimpapawid ng Russia. Tingnan muli natin ang pangunahing aspeto ng estratehiya, ang mga pag-ataking missile ng Russia laban sa Ukraine. Ayon sa isang hindi pinangalanang source ng SBU na nakausap ng UKR Inform, tuloy-tuloy ang sistematikong pag-atake ng SBU sa mga pangunahing pasilidad ng military-industrial complex ng Russia. Ang napiktuhang planta ay mahalaga sa paggawa ng cruise missiles ng Russia laban sa Ukraine. Kahit pansamantalang tigil operasyon nito, nahihirapan ang produksyon ng rocket fuel at humihina ang kakayahan ng kalaban sa pambobomba sa ating mga lungsod. Ipinapahiwatig ng pahayag kung sino ang umatake. Ngunit mas mahalaga ang balita tungkol sa komplikadong paggawa ng cruise missiles, lalo na ang mabagsik na K-101 at isa. Ang K-101 at isa ay isa sa mga pangunahing misil na ginagamit ng Russia sa kanilang mga long-range na pag-atake laban sa Ukraine. Noong 2024, ginamit ng Russia ang misil na ito laban sa Omatchit, pinakamalaking ospital ng bata sa Ukraine. Kaya malinaw kung bakit nais itong mawala ng Ukraine. Ang K-100 at isa ay pangunahing ginamit ng Russia sa iba pang malalaking pag-ataking missile ng Russia laban sa Ukraine. Sabi ng Pravda, noong Enero, 158 missile ng iba't ibang uri ang pinakawalan ng Russia sa Ukraine, halos 5 kada araw. Hindi lahat ng missile ay K-100 at isa pero may ilan. Ang pagtigil ng produksyon nito ay mahalaga para sa Ukraine. Ang K-100 at isa ay misail na, ayon sa Russia ay may katumpakang 10 hanggang 20 metro o 32.8 hanggang 60.56 talampakan. Nasa serbisyo na ito mula 2012 at sa unang kalahati ng 2024 ay gumawa ang Russia ng binagong bersyon na may 2 warhead, kaya doble ang pinsala. Kayang magdala ng conventional at nuclear na sandata ang K-100 at isa dinisenyo itong lumipad sa mababang altitude, kaya mahirap itong pabagsakin ng depensang panghimpapawid ng Ukraine. Ayon sa ilang pinagkukunan, malayo ang nararating nito. May maximum range na 4,500 kilometro, 2,800 milya. At malakas ang epekto dahil 400 kilo, 881 libra ang warhead nito. At tandaan na in-upgrade ng Rusya ang orihinal na bersyon ng K-100 at isa ibig sabihin, ang bagong bersyon nito ay doble ang lakas. Kaya ng depensang panghimpapawid ng Ukraine, napabagsakin ang mga missile na ito at nagawa na nila ito dati, pero hindi laging perpekto ang tagumpay nila. Halimbawa, noong Oktubre 2025, nagpakawala ang Rusya ng 270 misail sa Ukraine. Sa mga yon, napabagsak ng Ukraine ang 100 at 46 katumbas ng 54% tagumpay. Nag-iiba ang porsyento kada buwan depende sa dami ng mga misail at sistema ng depensang panghimpapawid ng Ukraine. Pareho pa rin ang punto.
Mas nais ng Ukraine na huwag paganahin ang mga misail tulad ng KH. 101 kaysa harapin ang paglunsad nito ng Russia sa kanilang teritoryo. Naabot ng pag-atake sa Red Kino plant ang layunin at kahit pansamantala lang ang pinsala at hindi pa natin tiyak, nangangahulugan pa rin ito na magkakaroon ng pagkaantala sa paggawa ng Russia ng mga fuel component na kailangan nito para sa KH. 100 at isa nito, pati na rin sa ilan pa nitong mga missile. Ang pagkaantala ay nagpapababa ng presyon, kaya nakakabawi ang mga lungsod ng Ukraine at nakakapokus ang puwersa nila sa paglaban sa mga tropang Ruso. Nagbigay si Militanya ng isa pang mahalagang punto sa pagsusuri ng pag-atake ng Ukraine sa Red Kino. Depende sa natamaan ng Ukraine sa Red Kino plant, pwedeng abutin ng 1 taon bago mapagana ulit ng Russia ang planta. Ang misayo na H-100 at isa ay kailangan ng 1.5 toneladang desilin para mag-refuel. Kaya ang pagtigil ng produksyon ay direktang napapahina sa kakayahan ng kalaban sa malalaking pag-atake. Hindi agad matutuloy ang synthesis dahil 6 hanggang 12 buwan ang kailangan para gawin at install ang mga espesyal na reaktor, sabi ni Militany. Tandaan na ang Russia ay kasalukuyang gumagana sa ilalim ng mabigat na pasanin ng mga parusa mula sa kanluran. Ang paggawa at pag-install ng mga reaktor na kailangan para makagawa ng Desilin M ay hindi basta-basta magagawa mula sa wala. Natatangi ang mga ito at kung kailangan nila ng mga bahagi mula sa kanluran para maitayo, maaaring hindi na magawang makagawa pa ng mas marami ang Rusya. Ang Red Kino facility ay kasalukuyang saklaw ng mga parusa ng UK at US. Kung ang pasilidad na yon ang gumagawa ng sarili nitong mga reaktor sa halip na umasa sa ibang tagagawang Ruso para gawin ang mga ito, maaaring hindi na mapalitan ang mga nasirang reaktor. Iyon ay, sa huli ay mangangahulugan na ang KH-100 at isa ay tuluyang mawawala sa laro. Mukhang wala ring malaking imbakan ng Russia ng mga misail na nakadepende sa produksyon ng Desilin M. Ayon sa ulat ng New York Times, noong Agosto 2024 umabot na ang Russia sa punto na parang kapus na sila sa kanilang mga misail. Ayon sa ulat, ang mga misail na tumatama sa Ukraine ay kadalasang bagong gawa pa lang. Kapag humintong produksyon, titigil din ang dalay ng mga misail na nagre-resulta rin sa pagtigil ng mga pag-atake. Ang konklusyon ay mula sa pagsusuri ng KH, 100 at isa na tumama sa ospital ng mga bata na nabanggit sa video. Ginawa ang misail sa ikalawang quarter ng 2024. Ayon sa Conflict Armament Research ni Damien, ibig sabihin sa pagitan ng Abril 1 at Hunyo 30, 2024. Dahil ang pag-atake ay noong Hulyo 8, nangangahulugang ginawa ang misail 8 araw hanggang 12 linggo. Bago nito, parang binigyan ng Ukraine si Putin ng malaking suliraning logistikal, lalo na gawa ng SBU. Ayon sa UKR Inform, mga drone ng Alpha Special Operations Center ng SBU ang tumama sa Red Kino plant. Hindi natin alam kung ang Alpha unit ay kasali rin sa iba pang mga pag-atake na naibalita natin. Gayunpaman, mukhang ligtas na ipalagay na maaring may kinalaman ang SBU sa mga iyon. Maaring hindi silang umatake, pero silang nagbigay ng mga drone o intelihensyang kailangan para maisagawa ang mga pag-atake. Nagkukunwari pa rin ang Russia na walang nangyari sa Red Kina. Sinabi ng Ministry of Defense ng Russia na pinabagsak ng air defenses nila ang 4 na drone ng Ukraine noong Pebrero 7. Pero may mga video na nagpapakita ng totoong nangyari. Gumamit ang Ukraine ng sariling lumilipad na parusa para sirain ang plantang hindi mapapalitan para kay Putin sa gabing ilang rehiyon ng Russia ay nasunog. Nasirang mga pasilidad ng enerhiya, wala na mga pangkat ng tropang Ruso, nasusunog ang langis, at kung malaking tagumpay ang nakuha ng Ukraine sa Red Kino, maaring mawala sa eksena ang Ki-101. Ang makasaysayang gabi ng mga pag-atake ng Ukraine ay hindi ito ang unang beses na pinaalalahanan nilang Russia kung ano ang mangyayari kapag patuloy na tinatarget ni Putin ang mga pasilidad ng enerhiya ng Ukraine. Noong Enero, naglunsad ang Ukraine ng matinding paghihiganti sa Russia dahil sa paggamit ng Oreshnik hypersonic missile. Alamin pa ang tungkol sa pag-ataking yon at kung bakit ito nangyari sa aming video. Kung nagustuhan mong video, mag-subscribe sa The Military Show para sa update sa malalayong pag-atake ng Ukraine sa Russia at mga sinakop na teritoryo. Salamat sa panonood.